Sabi ng isa kay Yeming, Senior. Sinabi ni Young Master Shi na may talento raw ako sa espada. Sinabi niyang pumunta ako rito para subukan ang aking swerte. Ito marahil ang tagapagbantay, si Young Master Shi. Nagsabi pa na may talento ang iba. Bihira naman iyon. Anong pangalan mo? Ako po si Zhu Shaoan. Ang alituntunin na ipinasa ng mga ninuno ay basta't miyembro ng Hidden Sword Manor. Hindi alintana ang katayuan, mataas o mababa, mayaman o mahirap, ay maaaring pumasok sa Lingtian Pavilion para hanapin ang kanilang kapalaran. At saka, sa loob nito, hindi lamang may mga pagkakataon, kundi mas lalo pang mapanganib. Sigurado ka bang gusto mong pumasok? Kung hindi magtagumpay, pinakamasama na ang mamatay sa loob. Ngunit kung sakaling magtagumpay, ako, isang hamak na tao, ay maaaring umangat agad sa langit. Ha, sige, may determinasyon ka. Sayang nga lang, ang pagkakaroon ng determinasyon ay hindi nangangahulugang mabubuhay ka ng matagal. Iwinasiwas niya ang kanyang kamay. At ang pinto sa harapan ay agad na nagbukas. Sana magtagumpay ka. Tahimik na humakbang si Yeming papasok. Ang pinto ay agad ding nagsara ng mahigpit. Ang realm ng batang ito ay napakababa. Pero nang ahas pa ring pumasok sa Lingtian Pavilion. Talagang isang taong walang takot. Ano naman ngayon? Tayo noon. Hindi ba't mga bata lang din tayo? Dahil nakagawa ng malaking kasalanan. Napilitan tayong dumaan sa Lingtian Pavilion para protektahan ang sarili. Hindi inaasahan. Maganda ang swerte. Nakuha natin ang legacy. Kaya mayroon tayong mga nagawa tulad ngayon. Tama ka. Ngunit bago tayo, wala ni isang nagtagumpay. Hindi alintana kung makakalabas siya o hindi. Nararapat pa rin siyang respetuhin. Ang isang taong kayang balewalain ang buhay at kamatayan ay napakagaling na. Kung alam lang niyang dadaan siya sa Zushen Sword Formation, marahil hindi na siya papasok. Ang Zushen Sword Formation, ang sinusubok ay ang kalooban at isipan. Ang pangangailangan sa cultivation ay hindi mataas. Siya, sa kabaligtaran, ay hindi naman ganap na walang pagkakataon. Kung makakakuha siya ng kapalaran, ang ating Hidden Sword Manor ay madadagdagan ng isang bahagi ng lakas. Kung hindi naman, isa lamang maliit na karakter ang mamamatay. Walang gaanong bigat. Ang Lingtian Pavilion, talagang hindi simple. Ang lugar na ito, ay ibang espasyo. Xiaobao, nararamdaman mo ba ang lokasyon ng God Sword? Umamoy-amoy si Xiaobao. Naghanap, pagkatapos ay itinuro ang isang direksyon. Doon. Sige. Agad lumipad si Yeming patungo sa direksyong itinuro nito. Sa sandaling iyon, biglang may mga aninong lumitaw at hinaranggan si Yeming. Isang anino ang sumugod. Hawak ang espada at humiwa. Zuantian by the sword. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Bumalik si Yeming sa anyo ni Ji Wagao. Hawak ang espada. Sumigaw siya. Hiwa. Isang atake ng espada ang pinakawalan. Pagkatapos ay lumapag siya sa ibaba. Agad siyang gumalaw patungo sa mga anino. Nainis si Yeming. HMPH. Ginamit niya ang Heavenly Killing Steps. Nilampasan ang mga anino sa kanyang harapan. Ang realm ng mga aninong ito ay halos kapantay ko. Ngunit ang kanilang sword skills ay mas mababa pa kaysa sa akin. Ngunit napakadetalyado. Sa bawat hakbang pasulong, hindi mabilang na anino ang lumilitaw at sumusugod. Mas dama-dami pa. Ang mga atake ng espada ni Yeming ay nahaharangan. HMPH. Mas lumalakas pa ang mga anino. Ito ba ang pagsubok ng Lingtian Pavilion? Sa sandaling ito, mas dumami pa ang mga anino. Sabay-sabay na sumusugod. Pagkalipas ng 3 oras, lintik, nakalakad na ako ng 1,000 hakbang. Hindi ko na matandaan kung ilang anino na ang napatay ko. Ngunit hindi ko pa rin makita ang dulo. At saka, palakas ng palakas ang mga anino. Mayroon pang ang umabot sa antas ng Lower Martial Ancestor. Sabi ni Beiming, Master. Ang lugar na ito ay isang kakaibang sword Dao space. Gamit ang kasalukuyang lakas ni Master. Hindi pa makukuha ang God Sword. Kailangan ng hindi bababa sa pagiging Martial Monarch. O kahit pagkatapos ng Martial Ancestor. Wala akong oras na sasayangin dito. Mas mabuting mag-iwan ako ng transmission array dito. Hintayin kong sapat na ang aking cultivation bago ako bumalik. Pagkalipas ng 1 oras, matapos i-set up ang transmission array, umalis si Yeming mula roon. Bumalik ang eksena sa kampo kung saan nakadeploy si Yeming, naglakad-lakad si Yeming.
Pinagmamasdan ng kanyang mga sundalong nagsasanay. Hindi masama, mukhang hindi sila nagpabeya sa pagsasanay habang wala ako. Ang pamumuno ni Meng He ay hindi rin masama. Sa sandaling iyon, lumapag si Meng He. Nagkabitak ang lupa sa ilalim. General, sa wakas, nakabalik na kayo. Nitong mga araw, may mga pagbabago ba? May balita ba mula sa likuran? Ang hukbo sa likuran ay handa na. 3 araw mula ngayon, makikipagdigma tayo sa Golden Empire. At saka, kaninang umaga, dumating ang utos. Hinihiling na bumalik agad si General. 3 araw mula ngayon, sabay-sabay na pagkilos. Golden Empire. Saan iyon? Hindi rin alam ng inyong lingkod. Ang Grand Marshal ay matagal nang naghahanda. Hindi kaya para atakihin ang Golden Empire. Sa pangkalahatan, kailangan kong bumalik para tingnan. 3 araw pagkatapos, lumipat ang eksena sa kampo ng Grand Marshal. Kampo ng Commander, mga general, malapit na ang malaking digmaan. Susunod, ipapaliwanag ko ng simple ang tungkol sa pag-atake ng ating hukbo sa Golden Empire. Bagamat tinatawag itong Empire, sa Tianyuan Continent, ang Golden Empire ay may lakas lamang ng isang kaharian. Matatagpuan ito sa labas ng 5,000 milya. Bulok at mahina, pinili natin itong target dahil sa loob ng kanilang hangganan ay maraming spirit mines. At saka, napakaraming spirit herbs at spirit medicines. Napakayaman. Ang populasyon ng Golden Empire ay nasa 100 milyon. Ang bilang ng kanilang mga sundalo ay umaabot sa 10 milyon. Dapat sana'y maituturing silang malakas na kalaban. Ngunit ang kanilang patakaran ay hatiin at pamunuan. At saka, ang mga marquis sa iba't ibang lugar ay hindi sumusunod sa nakatataas. Namamahala ng mag-isa. Mayroon pang ang mga marquis na may handgereng maging malaya. Ang kapangyarihan ng kaharian ay nasa pangalan na lamang. Mga general, kapag nakuha natin ang Golden Empire, makakagawa tayo ng malaking karangalan. Maglalatag tayo ng pundasyon para sa mga susunod na pagkilos ng Vermilion Bird Empire. Pagkatapos, maaaring gamitin ng Empire ang Golden Empire bilang pangunahing basehan para atakihin ang ibang mga rehiyon. Ang laban na ito ay mahalaga. Kailangan nating manalo. Siyempre, kung may tagumpay, mayroon ding mga masasawi. Mga general, kailangang sumunod sa mga utos. Hindi maaaring lumabag. Kung may sino mang lumabag, papatayin ng walang awa. Sa isip ni Yeming, ang Golden Empire. Kahit watak-watak, kapag may dayuhang puwersang umatake, hindi kaya sila magkakaisa para lumaban. Ang estratehiyang ito ay masyadong simple. Ngunit ang aking mga salita ay walang bigat. Kahit sabihin ko pa, walang makikinig. Ang teritoryo ng Golden Empire ay malawak. May 400 na marquisettes. Ang ating sangay ay pangunahing aatake sa Wuyang Kingdom. Ang Wuyang Kingdom ay nasa hangganan ng Golden Empire. Napapaligiran ng mga bundok, madaling ipagtanggol, mahirap atakihin. At saka, sa mga pader ng lungsod, may mga malalakas na crossbows at canyon. Kapag umatake, kailangang mabilis na masira. Kung hindi, malaki ang magiging pinsala. Sa labas ng Wuyang Kingdom, may 36 na daanan na diretso sa tarangkahan ng lungsod. Pagkatapos lumapit doon, kailangan ng kooperasyon ng mga general. Bawat isa ay aatake ng isa. At ako, na namumuno sa Western Vermilion Bird Army, ay mananatili roon, laging handang magbigay ng suporta. Susunod, magsisimula na ang pagmarcha at pag-aayos. Li Yuan, Zhu Haiping, kayong dalawang general, responsable sa Timog Silangan patungo sa unang tarangkahan ng lungsod. Kasabay nito, sina Zhao Ying at Hu Guanghan. Dalawang general, tulungan ninyo sa pagwasak ng pader ng lungsod. Naiintindihan. Ji Wagao, Yu Lingzhen, Fan Xiaoshuan, mga general, responsable sa Timog Kanluran patungo sa ikatlong tarangkahan ng lungsod. Kasabay nito, bantayan at wasakin ang lihim na daanan sa ilalim ng lupa ng pader ng lungsod. Naiintindihan. Pagkatapos, sa labas ng Wuyang Kingdom, 100 milya ang layo. Si Yeming at ang dalawang general ay tumitingin sa mapa. Brother Yu, ikaw at ako, pagsamahin natin ang ating mga puwersa. Sabay nating pabagsakin ang bahaging ito ng pader ng lungsod. General Fan Xiaoshuan, totoo ngang hindi malakas ang Wuyang Kingdom. Ang kabuoang lakas ng militar ay hindi aabot sa 3 milyon.
Kailangan pa nilang hatiin para bantayan ang 36 na daanan sa pader ng lungsod. Gamit ang pinagsamang lakas nating 200.000, madali tayong mananalo sa pag-atake. General Yulingen, 200,000. Hindi pa kasama ang aking 30,000 hukbo doon. HMPH. Sa huli, ang Zuan Tian Great World ay hindi lamang bahagyang mas mababa kaysa sa Tian Yuan Continent. Haha, sa huli. Noong panahong iyon, ang mundong iyon ay sinakop ng Zuan Tian Holy Land. Anong lakas pa ba ang mayroon iyon? Tama iyon. Bagamat sinabing sabay-sabay na pagkilos. Ang dalawang ito ay puro teorya lang ang alam. Hindi talaga nila itinuturing na kapantay si General. Masyado silang mapang-api. Sa daan, napansin ko ang kanilang mga sundalo, mahina na parang mga langgam. Hindi talaga maikukumpara sa aking giant spirit soldiers. Turuan kaya natin sila ng leksyon. Huwag, hindi sulit, at saka, tingnan natin kung ano ang kanilang gagawin. Kung ang lakas ay mas nakalalamang na, bakit kailangan pang mag-isip ng husto? Tayong dalawa, pagsamahin natin ang lahat ng ating lakas militar. Ngayong gabi, aatake tayo. Sige, tahimik lamang si Yeming. Pinagmamasdan ang dalawa. Pinangunahan nila ang 200.000 na hukbo at umalis agad sa gabing iyon. Pinangunahan ni Yeming ang kanyang hukbo. Sumusunod sa likuran. Nagmamasid. Pinangunahan nila ang malaking hukbo sa unahan. Tapos iniwan tayo sa likuran. Anong ibig sabihin nito? Natatakot silang agawan natin sila ng karangalan. Ano pa ba? Masyado nilang minamaliit ang Wuyang Kingdom. Marami tayong sundalo. Tiyak na matagal nang natuklasan ng mga espiya ng Wuyang Kingdom. Natatakot akong nakapaghanda na sila ng mga patibong. Naghihintay sa ating pag-atake. Kung gusto nilang agawin ang karangalan, mananatili tayo sa likuran. Ibigay natin sa kanila ang karangalan. Pagdating ng panahon, tingnan natin kung makakakuha sila ng karangalan o magiging pananggalang sila sa bala. Ibigay ang utos. Lahat ng giant spirit soldiers. Huminto 10 milya mula sa pader ng lungsod. Hintayin ang utos. Ang lumabag sa utos militar ay parurusahan. Naiintindihan. Brother Yu, sa loob ng 9 na milya. Puro pader ng lungsod. Kailan tayo aatake? Hanggang makarating sa loob ng 3 milya. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang liwanag sa kalangitan. Hindi pa nila maintindihan kung ano ang nangyayari. Ang general ay namutla, pinagpawisan ng husto. Ang mga sundalo ay inaatake ng mga bolang apoy. Noon lamang may sumigaw. Bilisan nyo. Buuin ang depensibong porma sayo ng hukbo. Hindi. Huli na. Sa sandaling iyon, dumami pa ang mga bolang apoy. Sunod-sunod na malalakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Kasabay ng mga sigaw ng paghihirap. Aray! Ang braso ko! Ang braso ko! Sumabog! Ang paa ko! Mula sa pader ng lungsod. Walang tigil na mga palaso ang bumuhos na parang ulan sa mga sundalo. Anong nangyayari? Isang maliit na mundo lang naman ito. Paanong may ganito silang kakayahan sa pagdepensa ng lungsod? Ang kanilang lakas ay hindi tulad ng inaasahan. Sa sandaling iyon, sa pader ng lungsod, may mga aninong lumipad. Mga demon god beasts ang sumali sa laban. Walang haba silang pumatay sa mga sundalo. Anong mga halimaw iyon? Ngayon ko lang nakita. Sa sandaling iyon, umungal ang tigre. Aray! Ang ulo ko, parang sisabog. Ang tenga ko, wala na akong marinig. Sunod-sunod na sigaw ng sakit ang maririnig. Paano nangyari ito? Hindi ba't napakahina ng Wuyang Kingdom? Anong klaseng mga higanteng hayop ito? Huwag kayong matulala dyan. Bilisan nyo. Umatras. Lahat ng sundalo. Umatras. Buong hukbo. Umatras. Sa sandaling iyon, matagumpay silang naka-atres. Hindi mabilang ang mga sundalong namatay o nasugatan. 200,000 noong umalis. Ngayon, 50,000 na lang ang natira. Jiwagaw. Bakit hindi ka kumilos? Nakita mong namamatay. Hindi ka tumulong. Kayo mismo ang naghanap ng kamatayan. Gusto nyo pa bang idamay ang iba? Manahimik ka. Kanina. Kung tumulong ka agad, hindi sana ganito kalaki ang aming pinsala. Iuulat ko ito sa Grand Marshal. Parurusahan ka. Pagdating sa kahangalan at kawalan ng hiya, talagang hindi kayo mapapantayan ng ordinaryong tao. Parurusahan ako. Anong krimen ang nagawa ko? Noong una, nang umalis kayo, bakit hindi ninyo naisip na makipag-usap sa akin?
Natatakot kayong agawin ko ang inyong karangalan. Ang inyong mga yaman. Ngayon, nabugbog kayo ng iba hanggang sa maihi sa salawal. Sa kanyo lang ako naaalala. Malinaw na kayo ang nagmadali. Sa tingin ko, maiintindihan ito ni General Fan. Bata, hindi mo ba alam kung sino si General Fan Xiaoshuan? Siya ang pamangkin ni Grand Marshal Fan. Sa tingin mo, kanino mas papanig ang Grand Marshal? At saka, hindi rin ako basta-basta. Ang Golden Aristocratic Family. Ang Yu Family. Narinig mo na ba? Yu Family. Ang pamilya ni Sulan. Natatandaan kong bumagsak na sila. Mukhang hindi na sila maituturing na Golden Aristocratic Family pa. Hindi ba? Si Yu Lingdai, ano mo siya? Kilala mo ang aking kapatid sa angkan. Talagang ang magkakampi tayo. Iyang si Yu Lingdai, may pusong ahas. Ikaw, siguradong hindi ka rin mabuting tao. Kung hindi dahil kay Yu Lingdai, Silan NHI. Hindi sana nawalan ng tahanan at pamilya. Ikaw na may apelyidong G. Ikaw, nang ahas kang lady ng aking kapatid sa angkan. Sa kabuuan, nakagawa ka ng malaking kasalanan. Walang makakapagligtas sa iyo. Ha, gusto ko ngang makita kung paano ninyo ako parurusahan. Sa isip ni Yeming, ang dalawang asong ito. Nakita nilang wala akong pinsala. Hindi patas sa pakiramdam nila. Gusto akong hilahin pababa. HMPH. Pupunta kami sa Grand Marshal. Lumipat ang eksena sa kampo ng commander. G. Wagaw. Hindi ka kumilos. Nakita mong namamatay. Hindi ka tumulong. Alam mo ba ang iyong kasalanan? Sina Yu Lingjian at Fan Xiaoshuan ay naghangad ng karangalan at nagmadaling umatake. Nahulog sila sa patibong ng kaaway. Gamit lamang ang aking 30,000 tauhan. Paano ko mailigtas ang kanilang 200,000 katao? Ang dami mong dahilan. Kung gayon, ang iba ay lumaban at nagbuwis ng dugo. Ikaw lamang ang walang nawalang kahit isang sundalo. Hindi ba't hindi iyan kasinungalingan? Sagot po sa Grand Marshal. Ang inyong lingkod po ay para sa pagwasak ng lungsod sa hinaharap. Pinangalagaan ang lakas para sa mas mahalagang laban. HMPH. G. Wagaw. Huwag ka nang magdahilan pa. Aminin mo na ang iyong kasalanan. Fan Xiaoshuan. Bagamat pamangkin ka ni Grand Marshal Fan, hindi mo maaaring palitan si Grand Marshal sa pagbibigay ng utos. Hindi ba? Hindi kaya, ikaw ang Grand Marshal. Natigilan si Fan Xiaoshuan, nangangahas ka pang magsalita ng marami. Parusahan ka ng 100 palo ng tungkod militar. Naiintindihan. Naiintindihan. G. Wagaw. Ano man ang iyong dahilan. Ang hindi pagkilos ay isang malaking paglabag. Binibigyan ka ng Grand Marshal na ito ng 3 araw. Kung hindi mo mawawasak ang lungsod, parurusahan ka ayon sa batas militar. Ang inyong lingkod ay sumusunod sa utos. Sa sandaling iyon, si Meng He ay hindi mapakali. Paikot-ikot sa likuran ni Yeming, ang ulilang si Fan Jiguang na iyon. Talagang walang hiya, ang utos militar na ito. Malinaw na pinapaboran ang dalawang iyon. Gustong itulak si General sa kamatayan. Siyempre alam ko, ngunit ngayon, kahit murahin ko pa siya ng husto, wala ring silbi. Ang maaari lang nating isipin ay kung paano wawasakin ang lungsod. General, noon, nakita nyo rin, ang mga sundalong nagdedepensa sa pader ng lungsod. Maging mga malalaking kanyan o ulan ng mga palaso. Lahat ay handa, lalo na yung mga higanteng hayop na lumitaw pagkatapos. Ang pinakamahina ay may lakas na katumbas ng martial ancestor. Tama iyon. Minaliit ng martial ang lakas pandigma ng Golden Empire. Bago ako bumalik, nagmasid ako ng kaunti sa pag-atake noong gabi. Kahit ang 9th City General ay natalo. At saka, malaki ang nabawas sa bilang ng hukbo. Hindi bababa sa 3 bahagi ng lakas ang nawala. Kahit mga general na may dalang 1,000,000 sundalo ay hindi nagawang wasakin ang lungsod. 3 araw na oras, tayo ay may 30,000 lakas lamang. Imposibleng magtagumpay. Ang tagumpay o kabiguan ay nasa tao. Ngayong gabi, maging alerto kayo sa mga biglaang pag-atake ng kaaway. Ako mismo ay lalabas sandali. Agad umalis si Yeming. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, mabilis na kumilos si Yeming patungo sa lungsod ng kaaway. Invisibility Talisman. Napakagastos. Ipinalit mula sa Merit Steel. Biglang huminto si Yeming. Damaykit sa pader ng lungsod. Sa pader ng lungsod, mayroong sensor array at no-fly array. Kung walang pass, kahit may invisibility talisman,
Kapag lumapit sa pader ng lungsod ay matutuklasan pa rin. Gamit ang aking array creation finger. Ang pag-iwas dito ngayon ay kasing dali ng pagbaligtad ng kamay. Tungkol naman sa no-fly array, madali lang iyon. Kung hindi makalipad, edi akyatin. Sa sandaling iyon, tumapak si Yeming sa patayong pader ng lungsod at tumakbo paakyat. Sa isang iglap, narating na niya ang tuktok ng pader. Dahan-dahan siyang lumapag, hindi napansin ng mga sundalo. Ang cultivation ng mga sundalong ito ay karamihan nasa Martial Master at Grand Martial Master realm. Ang mga sandata sa pagdepensa ng lungsod ay kumpleto rin. Mukhang matagal na silang nakahanda. Ano man ang uri ng malaking kanyan. Lahat ay umaasa sa spirit stones o gold coins para paganahin ang array formation sa loob ng Bar Isles. At sa gayon ay magpaputok. Basta't baguhin ko ng kaunti ang array formation sa loob kapag pinaputok ang kanyan. Direkta itong sisibog mula sa loob. Tiningnan ni Yeming ang mga kanyan sa paligid. Susunod, may gagawin na ako. Pagkalipas ng 2 oras, ang mga malalaking kanyan sa Timog Kanluran at ang mga mabibigat na crossbow doon ay nabago ko na. Ang susunod na hakbang, kailangang asikasuhin yung mga higanteng hayop. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam ang pinagmulan ng mga higanteng hayop na iyon. Hindi naman sila mukhang demonic beasts. Hindi rin naman demon beasts. Mahirap hulaan. Itong bahay, mukhang tahanan ng isang kilalang pamilya. Marahil makakakuha ako ng impormasyon dito. Sa sandaling iyon, sa loob ng silid, may 2 mag-ama na nag-uusap. Ama, talaga bang ihahanda mong ibigay ito sa akin? Ang labanan ngayon, bagamat malaki ang pinsala ng kaaway, ramdam ni ama na wala na siyang lakas. Malaki ang nagastos na chi spirit. Hamina na ang katawan. Si ama ay matanda na. Mahina na ang dugo at chi. Mahirap nang gamitin ito, kaya ipapasa ko na ito sa iyo. Anak, tiyak na hindi ko bibiguin si ama. Magtatamo ako ng karangalan para sa bansa. Ang aming Yao family ay isang tapat na pamilya sa Woyang Kingdom sa loob ng 10 henerasyon. Ngunit sa pagkakataong ito, malakas ang kaaway. Narinig kong galing sila sa ibang mundo. Pati ibang mga kaharian ay nilulusob din. Anak, bagamat may chi spirit kang proteksyon, pagdating sa larangan ng digmaan, kailangan mo pa ring mag-ingat. Ama, huwag kang mag-alala. Tiyak na maitataboy natin ang kaaway. Ang mga usapin sa digmaan. Sa hinaharap, ipapaubaya ko na sa iyo. Ang Golden Empire, hindi umuunlad ang pamamahala. Ang mga marquis ay nag-aaway-away. Sana ang pagsalakay na ito ay magising sila. Sa loob ng kahon ay ang ulo ng isang demonic beast, nanginginig na tinanggap ito ng anak. Ama, huwag kang mag-alala. Tiyak na magtatamo ako ng karangalan para sa bansa. Para mas lalo pang lumakas ang ating pamilya. Sa sandaling iyon, nagsimulang mag-transform ang chi spirit. Hindi nga may kakaila na anak ko siya. Bagamat medyo hindi pamilyar, ngunit sa pagkakataong ito, tiyak na makakapalit. Nakikita ang chi spirit, ang talento ay hindi dapat maliitin. Nakangiti pa ang ama nang bigla siyang sinampal ng anak. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Tuwang-tuwa siyang tumawa. Haha, ikaw na peking ulo. Akala mo ba talaga hindi ko alam? Ang chi spirit ay iisa lang ang amo. Kung hindi ka mamamatay, hindi ko ito ganap na makokontrol. Ngunit sa sandaling iyon, binigyan siya ni Yeming ng isang saksak ng espada. Tumagos sa kanyang dibdib, paghihiganti para sa kanyang ama. Sumulyap siya sa likuran, nakatingin kay Yeming, nakangiti, kumusta, kaibigan. Pagkatapos ay bumagsak siya, nanlalaki pa rin ang mga mata. Umupo si Yeming, pinulot ang chi spirit. Ang higanteng hayop, ito pala iyon. Tinatawag na chi spirit, hindi ko rin alam kung paano gamitin. Kailangang mag-isip ng paraan para magtanong. Ngunit, ang ugali ng taong ito ay napakasama. Hindi kaya, lahat ng tao sa Golden Empire ay ganito. Divine Demon Banner, Refined Soul. Ang kaluluwa niya ay umalis na sa katawan. Sabihin mo sa akin ang lokasyon ng chi spirit at kung paano ito gamitin. Opo, pagkatapos, agad na bumalik si Yeming sa kanyang kampo. General, ito ang chi spirit, ang higanteng hayop sa larangan ng digmaan, ito pala iyon. Hanapin mo ang 5 pinakamalakas na kapatid. Ipasa mo sa kanila ang chi spirit. Kayo po pala, nagawa ninyong makuha ang malaking sandatang iyon. Sayang, hindi sapat ang oras. 5 lang ang nakuha ko. Ngunit sapat na ito.
Ang mga kanya ng depensa ng lungsod ay ginalaw ko na rin. Ngayong gabi, wawasakin natin ang lungsod. Diyos ko, hindi nga may kakaila si General. Ngayong gabi, may pag-asa na tayong wasakin ang lungsod. Ngayon din, hahanapin ko ang mga kapatid para subukan ang Chi Spirit. Sa isip ni Yeming, noong hinahanap ko ang Chi Spirit, nakita ko ring napakasama ng kalagayan sa Woyang Kingdom. Ang mga tao ay sukdulan sa pagiging makasarili, masama, at malupit, kayang pumatay ng kamag-anak ng hindi kumukurap. Ama na pumapatay sa anak, anak na pumapatay sa ama, ay normal lang. Pati ang mga mamamayan ay bulok din. Hindi nakapagtatakang babagsak ang Golden Empire. Makalipas ang ilang sandali, tinipon na ni Yeming ang mga sundalo. Handa nang umatake. Sugod, patayin. Ang ating mga reinforcement ay dumating na. Napuno na ng mga sundalo ni Yeming ang lahat ng daanan. General, ang kaaway ay dumating na. Nasa labas ng 7 milya. Anong gagawin natin? HMPH. Isang grupo na hindi natuto sa leksyon. Nangangahas pa ring umatake. Paganahin ang mga kanyan. Para wala na silang mabalikan pa. Ipasok ang mga spirit stones. Paganahin ang mga kanyan. Nakakarga na ang mga kanyan. Ngunit sa sandaling iyon, may tunog ng pagkabiyak na narinig. Ang katawan ng kanyan ay nagkabitak-bitak. Sunod-sunod na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Array. Sumabog ang malaking kanyan. Lumayo kayo sa malaking kanyan. Huwag kayong magpanik. Gamitin ang mga crossbow. Hindi maaari. Ang mga crossbow, pabalik ang tira. Maraming kapatid ang natamon. Lintik. Bakit nangyayari ito? Sa pader ng lungsod. Ngayon, makapal na ang usok. Lahat ng sundalo, makinig sa utos. Buuin ang ika-13 pormasayon ng hukbo. Flying wing formation. Lahat, umatake. Ang mga sundalo ni Yeming ay sabay-sabay na sumusugod sa pader ng lungsod. Sa sandaling iyon, ang 5 binigyan ng Chi Spirit ay nagsimula na ring kumilos. Naging mga demonic beast sila na may pulang mga mata. Agad silang tumalon sa pader ng lungsod. Isang dakma lang, naduraj ang pader. Pagkatapos, ginamit ng Chi Spirit ang kanyang mga paa para wasakin pa ito. Lahat ng sundalo, unahin ang pag-atake sa Chi Spirit. Kahit anong mangyari, kailangang protektahan ang pader ng lungsod. Lintik, saan sila nakakuha ng Chi Spirit? Sa sandaling iyon, palihim na lumapit si Yeming sa tarangkahan ng lungsod. Tinipon ng lakas, Dragon Hammer, palo. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa kalangitan nang bumagsak ang martilyo. Ang pader ng lungsod ay ganap ng nawasak. Saan galing ang halimaw na iyon? Ito, Lintek. Ito ba'y anyong tao? Malinaw na isang halimaw na hugis tao. Ang mga sundalong nagbabantay sa lungsod ng Wuyang ay ganap ng natalo. General, ang tarangkahan ng lungsod ay inaatake, bumagsak na. Lintik, babalik ako para iulat ito. Kayo, kahit mamatay kayo, kailangang protektahan ang tarangkahan ng lungsod. General, tumakas na siya. Tumakbo na. Tumakas na ang general. Ano pa ang lalabanan natin? Mas mabuti pang mabuhay ng kaiya-hiya kaysa mamatay ng may karangalan. Bilisin nyo. Tumakbo. Gaya ng inaasahan ko. Kapag naging dehado na ang laban, ang mga sundalong nagbabantay sa lungsod na ito ay tatakbo lang. Kung lumaban sila ng patayan, gamit lamang ang aking 30.000 na lakas. Kahit mawasak ko pa ang lungsod, maaga o huli ay maitataboy din kami. Ang impormasyon ay naipadala na sa Grand Marshal. Tiyak na napakabilis niyang titipunin ang pangunahing hukbo para umatake. General, bumagsak na ang tarangkahan ng lungsod. Ito na ang magandang pagkakataon para sumugod. Bilisin nyo, magbigay ng utos. Magandang pagkakataon. Kung gayon, balak mong gamitin ang 30.000 na lakas para sakupin ang Wuyang Kingdom. Hindi naman po, hindi bababasa kung papasok tayo. Makakakuha tayo ng hindi kaunting karangalan. Ang ating misyon ay wasakin lamang ang lungsod. Ang natitira ay hindi na natin kailangang pakialaman. Ibigay ang utos. Sabihan ng mga kapatid na maghiwa-hiwalay. Ngunit, bakit po? Ang kahihinatnan ng mga naghahangad ng karangalan tulad ni Yu Lingjian at Fan Xiaoshuan, gusto mo ring subukan. Hindi po maglakas loob. Hindi po maglakas loob. Ako na po ang magbibigay ng utos ngayon din. Talagang hindi ko maintindihan kung ano ang iniisip ni General.
Ang tarangkahan ng lungsod na pinakamahirap wasakin ay bumagsak na. Bakit hindi tayo papasok? Malinaw na magandang pagkakataon ito para magtamaw ng karangalan. Si General ay may sariling mga plano. Sino mang manggahas na magsalita ng kung ano-ano. Mag-ingat kayo. Puputulin ko ang dila niyan. Nang marinig iyon, natakot sila at hindi na nang ahas pang magsalita. General, lahat ng kapatid ay nararamdaman na pinalampas natin ang isang magandang pagkakataon. Ayos lang. Ang larangan ng digmaan ay mapanganib. Basta't makakabawas tayo ng hindi kinakailangang pagkamatay. Kahit mabawasan pa ng kaunting karangalan. Ayos lang iyon. Sa sandaling iyon, isang malaking grupo ng mga sundalo ang papalapit. Sumisigaw, patayin. Si Fan Xiaoshuan ang namumuno sa pag-atake papasok sa lungsod. Anong nangyayari? Ang namumuno sa grupo, si Fan Xiaoshuan pala. Sa likuran, ang malaking hukbo ni Fan Jiguang ay si Fan Xiaoshuan. Salamat kay General Fan sa pagwasak ng tarangkahan ng lungsod. Haha, mabuti na lang salamat kay General Fan. Gaya ng inaasahan, si General Fan ay natatangi. Sa pagsunod kay General Fan, tiyak na anggat tayo. Lahat, patayin. Mas maraming kaaway na mapapatay. Mas malaki ang karangalan. Lintek kayo. Malinaw na si General G ng aming grupo ang nagwasak ng tarangkahan ng lungsod. Bulag ba kayo? Huwag niyo akong pigilan. Papatayin ko ang mga hanggal na ito. Isang grupo ng mga hamak. Ganoon pala. Gusto ni Fan Jiguang na ibigay lahat ng karangalan kay Fan Xiaoshuan. Maghiwa-hiwalay na tayo. General, hindi po pwede. Kung maghiwa-hiwalay tayo, hindi na natin maipagtatanggol ang ating sarili. Pati ang mga kapatid ay hindi sang-ayon. Bakit naman? Tayo ang nagsikap at nagtamo ng karangalan. Tapos iba ang aagaw. Ang karangalan sa digmaan, para sa atin. Walang halaga iyan. Maliban na lamang kung ang nakatataas ay handang ipalit ang karangalan sa materyal na gantimpala. Kung gusto nilang agawin ang karangalan, ibigay na natin sa kanila. Ngunit ang mga kapatid ay hindi matanggap ang galit na ito. Malinaw na ang karangalan sa pagwasak ng lungsod ay atin. Kay General, tama iyon. Malinaw na pinipilit tayo ng sobra. General, bakit hindi natin hanapin ang Grand Marshal at makipag-usap ng makatwiran? Kung hindi siya magiging patas, tatalikod na ako sa Vermilion Bird Empire. Haha, lahat, huwag kayong magalit. Ang mga hindi makatarungang bagay sa mundong ito. Kakaunti ba? Makinig kayo sa akin. Bilisan ninyong maghiwa-hiwalay. Dahil susunod, mayroon pa tayong magandang palabas na panunuurin. Sa sandaling iyon, sa loob ng pader ng lungsod, mga buhawi at kidlat ang papalapit. Mga malalakas na pagsabog ang maririnig. Ay ito, anong nangyayari? Ang malakas na aura, saan galing at napakarami? Kagabi, nagmanman ako sa Woyang Kingdom, natuklasan kong ang bansang ito ay may ilang martial saints at malalakas na nilalang na nagbabantay. At saka, sa mundong ito, maraming mga nakatagong eksperto, napakaraming malalakas. Paanong pababayaan nilang salakayin ang Woyang Kingdom? Si Fan Xiaoshuan, sumugod ng walang ingat sa unahan. Akala'y makakakuha ng malaking pakinabang. Ngayon, natatakot akong umiiyak na siya. Lahat, sumunod sa akin. Maghiwa-hiwalay. Manood tayo ng palabas mula sa malayo. Iwasang madamay. Haha, ang gagong iyon. Napakabilis namang dumating ng karma. Mga kapatid, humanap tayo ng lugar na may magandang tanawin. Kumain tayo ng karne habang pinapanood silang magpakamatay. Si General Fan Jiguang, makakayanan kaya niya. May hukbo siyang panlaban, ngunit hindi rin naman madaling mapabagsak. Sa huli, si Fan Jiguang at maraming iba pang general ay mga martial saints din. Ngunit, ang malaking pinsala ay tiyak na hindi maiiwasan. Hindi ko alam pagkatapos ng labang ito. Ilan pa ang matitira sa kanyang pangunahing hukbo. Sa digmaan, ang naging engkwentro ni Fan Jiguang ay mas malala pa kaysa kay Yeming. Ang biglaang paglitaw ng maraming malalakas na nilalang ay hindi niya napaghandaan. Ang mga mamamayan sa loob ng lungsod ay nagtipon. Lumaban ng patayan. Sa huli, ang populasyon ng Woyang Kingdom ay umaabot sa 100 milyon. 100 milyong tao na sabay-sabay lumalaban ng patayan. Kahit pa ang Vermilion Bird Army ay mahihirapang labanan. Malaki ang naging pinsala. Sa katunayan, si Fan Jiguang ay isang Grand Marshal. Ang kanyang lakas sa Martial Saint Realm ay natatangi rin.
Sa parehong saklaw, kahit isa laban sa tatlo ay mahihirapan siya. At hindi pa niya alam, ang tunay na alas ng Wuyang Kingdom ay ang Chi Spirit. Ang ilang mahihinang Chi Spirit ay may lakas na katumbas ng martial ancestor. Samantalang ang malalakas na Chi Spirit, ang lakas ay maihahalin tulad pa sa martial saint o martial god. Pagkatapos lumitaw ng Chi Spirit, agad na bumaligtad ang sitwasyon ng labanan. Maraming sundalo at general ang namatay. Kahit si Fan Xiaoshuan ay nadamay. Napatay sa isang iglap, naging alikabok sa larangan ng digmaan. Pagkatapos ng 3 oras ng matinding labanan, ang Vermilion Bird Army ay nagtamo ng mahigit kalahating pagkasawi, at sa wakas ay naitaboy. Samantalang ang panig ng Wuyang Kingdom ay nagtamo rin ng malaking pinsala. Mahigit 1,000,000 sundalo ang namatay. 13 Chi Spirit ang napatay. 3 martial saints ang napugutan. Halos lahat ng kabahayan ay nawasak. Ang mga ari-arian na ninakaw ay hindi na mabilang. Pagkatapos, sa kampo ng commander, Ji Wagao, tumingin ka sa paligid. Lahat ay lumaban at nasugatan. Kahit si General Fan Xiaoshuan ay namatay. Ikaw naman, noong ang ibang mga general ay nakikipagdigmaan. Anong ginagawa mo? Ginagawa, noong pinangunahan ko ang hukbo sa isang gabing pagsisikap. Nagtamo ng malaking pinsala, at hindi naging madaling wasakin ang pader ng lungsod. Siyempre kailangan kong bumalik sa likuran para ayusin ang sarili. May problema ba roon? Sa huli, ang utos na ibinigay mo sa akin ay wasakin lamang ang pader ng lungsod. Pagkatapos magtagumpay, ang pagbalik para magpahinga ay maituturing na normal. Ngunit ngayon, nawala na ang aking pamangkin. Paano ko ito sasabihin sa mga tao sa bahay? Tiyak na kailangang may managot. Ji Wagao, narito ang inyong lingkod. Ikaw ay may karanasan sa pag-atake sa lungsod. At nakapaghanda ka ng maayos ng mga supply. Isa kang bihirang henyo sa militar. Iniuutos sa iyo ng Grand Marshal na ito na pumasok sa teritoryo ng kaaway. Hulihin ng buhay ang hari ng Wuyang Kingdom. Ngayong gabi kikilos. Itong si Fan Jiguang, napakawalan Jia. Hulihin ng buhay ang hari. Ito ba'y utos na may isip ng tao? Gusto niya itong gamitin bilang dahilan para patayin ako. Ang inyong lingkod ay sumusunod sa utos. Ang inyong lingkod ay maghahanda na ngayon din. Agad tumalikod si Yeming at umalis. Shadow Guards, bantayan ninyo siya. Kung mangangahas siyang tumakas sa kalagitnaan, patayin agad. Opo, si Yeming, sa sandaling ito, ay nakabalik na sa kanyang kampo. General, ang pagwasak sa pader ng lungsod ay isang malaking karangalan. Ano po ang ipinagkaloob sa inyo ng Grand Marshal? Hindi binanggit ng Grand Marshal ang tungkol sa gantimpala. Bagkus, binigyan pa ako ng bagong utos. Ngayong gabi, pupunta ako sa Wuyang Kingdom para hulihin ng buhay ang hari. Palihim na pag-uusap gamit ang isip, Meng He. May sumusunod sa atin. Magpanggap tayong normal na nag-uusap. Gamitin ang sound transmission. Hulihin ng buhay ang hari. Paanong magagawa iyon? General, ano po ba ang nangyari? Bakit hindi na lang natin tipunin ang ating lakas at patayin ang sumusunod? Hindi magawa. Kailangang gawin. Ang utos militar ay parang bundok. Gusto akong patayin ng matandang asong si Fan Jiguang. Huwag kang kumilos ng padalos-dalos. Mahuhuli ka niya. Yung taong iyon. Kaya ko siyang ayusin mag-isa. Kung may mangyari sa akin, ang kapangyarihang militar ay ipapasa ko sa iyo. Ang mga pangangailangan ng mga sundalo ay nasa loob ng singsing na ito. Gamitin mo kung kailangan. Meng He, ang mga kapatid, ipinagkakatiwala ko sa iyo. Mahal na general, kailangan niyo po ba talagang umalis? Hindi niyo na po ba kami kailangan? Napilitan akong sundin ang utos. Kahit matapos ko pa ang misyong ito. Sa hinaharap, kikilos pa rin laban sa akin ang matandang asong si Fan Jiguang. Kung gayon, mapipilitan na akong umalis at hindi na bumalik. Pagkatapos kong umalis, ngayong gabi, magpapanggap akong sumugod sa Wuyang Kingdom. Pagkatapos, ikalat ninyo ang balita na napatay ako ng mga taga-Wuyang Kingdom. Sa hinaharap, gagamit ako ng ibang pagkatao para makipag-ugnayan sa inyo. General, mag-ingat po kayo. Ang mga kapatid ay maghihintay magpakailanman sa inyong pagbabalik. Makalipas ang ilang sandali, sa isang ilang nakagubatan, mabilis na kumikilos si Yeming. Sa likuran, may anino pa ring sumusunod. Sabi ni Beiming, Master. Yung tao sa likod, sumusunod pa rin.
Malamang nasa martial ancestor realm ang lakas niya. Mayroon na akong plano. Dito ko siya aayusin. Bumilis si Yeming. Nawala sa mga puno. Sa sandaling iyon, ang Shadow Guard ay natigilan. Naghahanap. Bigla siyang inatake ng isang higanteng kamay. Mabilis siyang tumalon. Sa sandaling iyon, nalantad na ang kanyang pagkatao. Ito, bakit may ganito kalaking Trent? Nagbago ang sitwasyon. Atrez, nagulat siya nang may hamarang na formation sa kanyang harapan. Agad siyang tumilapon pababa. Ito ay no-fly formation. Sino ang gumawa nito? Hindi kaya, yung bata. Imposible. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng kanyang mga paa, may mga lilang usok na kumapit. Ha, lason. Sa sandaling iyon, sumugod na ang Trent. Ang buhay ko. Ang Shadow Guard ay dinagana ng Trent hanggang sa madurog sa lupa. Ang Trent, sa sandaling iyon, ay lumiit ang katawan. Tumayo sa harap ni Yeming. Master, naayos ko na siya. Napakagaling. Akala ko pa naman, sa tulong mo, mas magiging madali ang pagkilos ng malaking hukbo sa Zuan-Tian Great World. Ngayon, nag-iisa na lang ako. Ibabalik ko na ang iyong kalayaan. Nalungkot ang Trent, Master. Sa isip ni Yeming, ang Trent na ito ay mapayapang namuhay kasama ko. At marami rin siyang naitulong sa akin. Susunod, haharapin ko ang Hidden Sword Manor. Gamit ang kanyang lakas na katumbas ng Martial Saint. Hindi lamang siya makakatulong ng malaki, kundi mapapahamak pa siya. Mula ngayon, hindi na ako ang iyong amo. Gawin mo ang gusto mo. Palem. Salamat, Master. Sa isip ni Yeming, sa hinaharap. Sa pagkilos sa Zuan-Tian Great World, si Ji Wagao ay patay na. Susunod, mas mabuting bumalik na ako sa aking orihinal na anyo. Dahan-daang nagbago si Yeming. Bumalik sa pagiging si Yeming. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa Wuyang Kingdom Royal Palace, hari ng Wuyang Kingdom. Sila ay tahimik na naghihintay ng utos mula sa hari. Sa isip ni Yeming, para mailigtas sila NHI. Kailangang maghanda ng sapat na mga paraan. Ang God-level Chi Spirit na may lakas na katumbas ng Martial God ay isang napakagandang pagpipilian. Kailangang mag-isip ng paraan para makapagnakaw ng ilan mula sa Royal Palace. Naimbestigahan ko ng malinaw. Ang mga mananalakay ay galing sa Tianyuan Continent. Isang mas malakas na mundo kaysa sa Zuan-Tian Continent. Hindi lamang ang ating Wuyang Kingdom. Pati ibang mga kaharian ay sinalakay din. Ang mga bansa ay nagbabalak na bumuo ng isang alyansang pandepensa. Basta't makatagal tayo ng kaunting panahon pa, matatalo natin ang kaaway. Ama, ang mga puwersa tulad ng Divine Dynasty Palace ay matagal nang nagbabantay sa Golden Empire na parang mga tigreng nag-aabang. Sa pagkakataong ito, sasamantalahin kaya nila ang sitwasyon para kumilos. Anak ko, alam mo ba kung bakit ang Golden Empire ay nakatayo ng matatag sa Zuan-Tian Continent? Dahil sa Chi Spirit, ang mga puwersa tulad ng Hidden Sword Manor at Divine Dynasty Palace. Bagamat magagaling, wala silang Chi Spirit sa kanilang mga kamay. Mayroon silang mga Diyos, ngunit tayo naman ay may God-level Chi Spirit. Kaya tayo nakatayo ng hindi natitinag. Basta't naririyan pa ang Chi Spirit, hindi matatakot ang Golden Empire sa anumang puwersa. Pati ang mga tao mula sa Tianyuan Continent ay hindi tayo matatalo. Kapag nagkaisa tayo, ang kaaway ay hindi natin kalaban. Ama, sa aking puso, lagi akong may tanong, bakit sa Zuan-Tian Continent, tanging ang ating Golden Empire lamang ang mayroong Chi Spirit? Ang Chi Spirit na ito, paano ito lumitaw? Ito ay isang lihim na tanging ang hari lamang ang nakakaalam. Sa ngayon, wala ka pang karapatang malaman ito. Ang masasabi ko lang sa iyo ay, ang Golden Empire ay mas malakas pa kaysa sa inaakala ninyo ng husto. Sa isip ni Yeming, ano ba naman itong matandang ito? Bakit hindi na lang sabihin ng diretso? Ngunit, hindi ko inaasahan. Tanging Golden Empire lamang pala ang may Chi Spirit. Ano ba talaga ito? Kayo lahat ay mga ministro at maharlika na may hawak na kapangyarihan sa Wuyang Kingdom. Ngayon, tinawag ko kayo rito dahil gusto kong gawin ninyo ang lahat para pigilan ang kaaway. Ngayon ang pinakamahalagang krisis. Ang mga kaharian ay magkakaisa laban sa kaaway. Bubuo ng alyansa. Pagdating ng panahong mabuo ang alyansa, bawat kaharian ay kailangan lamang maglabas ng isang God-level Chi Spirit. Kahit pa sila ay mula sa Divine Dynasty Palace, Hidden Sword Manor,
o sino mang mananalakay. Lahat sila ay mamamatay. Pagdating ng panahong iyon, ang Golden Empire ang mamumuno sa buong Zuan-Tian continent. Magiging pinakatoktok na imperyo. Mabuhay ang Golden Empire. Pagkatapos, pinaalis na ng hari ang pagpupulong. Beiming, ang transformation art, kaya mo ba akong gawing isang lumilipad na insekto? Kaya po, ngunit kailangan ng kaunting oras. Hindi pwede. Matagal na ang oras. Natatakot akong may mangyaring pagbabago. Karma Heaven Shadow. Ilabas. Ano kaya ang itinatago ng haring iyon? Merit Steel. Gumastos ng 30 milyong martial god coins kapalit ng isang transformation talisman na hindi matutuklasan ng martial god. Sa sandaling iyon, si Yeming ay naging isang insekto. Lumipat ang eksena sa isang silid ng hari, mahal na hari. Naniwala ba sila? Huwag kang mag-alala. Sila sa larangan ng digmaan ay lalaban ng patayan. Marahil ay hindi sila tatagal ng ilang araw. Bago ang huling tarangkahan, ang mga kaharian ay hindi pa makakabuo ng alyansa. Kaya kailangan nating mabilis na mag-ayos at umiwas sa pinakamapanganib na panahon. Mahal na hari, nakuha na po ba lahat ng gamit? Matagal nang kinuha. Basta't nasa kamay natin itong God-level Chi Spirit. Kasama pa ang mga kayamanang matagal nang itinago. Tiyak na magtatamasa tayo ng kayamanan at kalayaan. Narito ang God-level Chi Spirit, kung handa na, umalis na tayo ngayon din. Nitong mga panahong ito, binabantayan tayo ng Reyna. Ako'y natatakot. Sige na nga, mas maaga, mas panatag ang loob. Itinago niya ang Chi Spirit. Pagkatapos ay nagbukas ng isang special gate. Pagbalik natin, yung matandang babaeng iyon. Malamang patay na siya nang walang nakakaalam. Ha! Agad lumipad si Yeming papasok sa gate. Agad din itong nagsara. Lumipat ang eksena sa isang kuweba sa labas ng libu-libong milya. Ang gate ay nagbukas sa harap ng isang grupo ng mga dalaga. Yumuyuko sila sa hari. Mula ngayon, masarap na ang buhay natin dito sa kuweba. Hintayin nating lumipas ang panganib. Babalik tayo sa Wuyang Kingdom. Nakakainis. Ang mamuhay ng malaya at walang alalahanin, totoo ngang. Mahal na hari, ang mga dalaga ay naghanda na ng alak at pagkain. Inaanyayahan po kayong kumain. Mahal na hari, ha ha ha, ngayon. Hindi tayo uuwi hanggat hindi lasing. Mahal na hari, pagkatapos uminom hanggang malasing, hindi po kayo gagawa ng masama. Hindi ba? Iyan, hindi tiyak. Sa isip ni Yeming, sa alak, may naglagay ng chi poison. Ang matamaan ng lason ay tiyak na mamamatay. Kahit martial god ay hindi makakaiwas. Itong matandang hari, malapit nang mamatay. Pagkainom pa lang niya ng unang kopeta, agad na kumalat ang lason. Nagalit ang hari, sumugod at sinakal ang dalawang babaeng katabi. Pinagkatiwalaan ko kayo ng ganito. Tapos pinahamak niyo ako. Mahal na hari, wala po kaming ginawa. Mahal na hari, kawawa naman kami. Isang tunog ng pagkabali ang narinig. Ang dalawang babae ay binali niya ang leeg. Sa sandaling iyon, may pumalakpak mula sa likuran. Mahal kong hari, ako ang naglagay ng lason. Bakit mo pinatay ang iyong mga magagandang babae? Dapat ako ang pinatay mo. Reyna, ikaw. Sa sandaling iyon, kumalat na ang lason, at agad bumagsak ang matandang hari. Ikaw na maalay. Akala mo ba talaga wala akong alam? Nakikita ko ang lahat, kasama na ang kuwebang ito na ipinatayo mo. Alam ko rin, kaya binili ko na ang lahat ng mga dalaga rito. Tungkol naman sa mga dalagang inihanda mo para gamitin sa hinaharap, isasama ko na rin sila sa ilalim ng lupa para samahan ka. Reyna, napakasama mo. Hindi mo ba inalala ang ating pagsasama bilang mag-asawa? Mayroon ba tayong pagmamahalan? Matandang lalaki, kapag namatay ka, dadalhin ko ang Chi Spirit at ang mga tunay na kayamanan at tatakas. Kukuha ako ng 3,000 magagandang lalaki. Kailangan kong magsaya sa natitira kong buhay. Sa sandaling iyon, palihim na lumapit si Yeming at kinuha ang Chi Spirit mula sa katawan ng matandang hari. Pagkatapos ay agad lumipad palayo. Napansin niya ang paglitaw ni Yeming. Pagkatapos ay malakas siyang tumawa. Ha, tapos na. Natuklasan ako ng hari. Patuloy pa rin ang masayang tawa. Matandang lalaki, anong tinatawa-tawa mo? Tinatawanan ko kayong nagsikap ng walang kabuluhan. Ang resulta, wala kayong nakuha kahit ano. Agad gumamit si Yeming ng escape talisman at tumakas.
Ito ay spatial fluctuation na nilikha ng escape talisman. Lintik, tiyak na may nagnakaw ng kayamanan. Huwag kang makatakas. Sa sandaling iyon, si Yeming ay nakapag-teleport na palayo mula sa kuweba ng hari ng Wuyang. Beiming, kumusta ang sitwasyon? Master, yung martial saint na dinala ng Reyna, gamit ang spatial fluctuations. Papunta na rito para pumatay. Bilisan mo, tumakbo. Walang tigil na gumamit si Yeming ng mga escape talismans. Tumatakas, pinapanatili ang distansya. Makalipas ang ilang sandali, lumipat ang eksena sa Divine Lake, ha? Divine Lake, bakit ako napunta rito? Ngunit, mabuti na rin. Ang paglubog sa lawa, marahil makakaiwas ako sa pagtugis. Sa sandaling iyon, mula sa ilalim, isang espada ang tumusok paitaas. Ginamit ni Yeming ang Heavenly Killing Steps para umiwas. Pangahas, sinong nang ahas na pumasok sa Divine Lake? Kaibigan, hindi pagkakaunawaan ito. Hindi ko sinasadyang pumasok sa Divine Lake. Aalis na ako agad. Sa isip ni Yeming, ang lakas ng taong ito ay nasa Martial Monarch level. Ang Divine Lake, lugar ba ito na basta mo na lang pupuntahan at aalisan? Iwan mo lahat ng gamit sa iyong katawan. Pagkatapos, maaari ka nang lumayas. Kung hindi, iwan mo ang iyong buhay dito. Sa wakas, naintindihan ko na. Ang mga utak ninyong mga taga-Zuantian Continent, lahat may problema. Ang sitwasyon ngayon ay apurahan. Bilisan mong ayusin ito. Nagalit siya at sumigaw. Pangahas. Nagpakawala ng isang hibla ng sword chi patungo kay Yeming. Tanggalin ang selyo ng bloodline. Tunay na dragon body. Ginamit ni Yeming ang kanyang bibig para kagatin at durugin ang sword chi nito. Natakot siya at nanginig. Dragon. 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 Iwinasiwas ni Yeming ang kanyang buntot. Pinatalsik siya. Bumagsak siya sa lupa. HMPH. Gusto ko ngang makita kung ano ba talaga ang espesyal sa Divine Lake na ito. Makalipas ang ilang sandali, dumating na ang Reyna kasama ang kanyang mga tauhan. Reyna, narito na ang teritoryo ng Divine Lake Palace. Ang mga demonic beast sa lawa ay marami. Hindi tayo maaaring kumilos ng padalos-dalos. Lintik, hindi kaya, ang Divine Lake Palace ang nagpadala ng tao para nakawin ang aking national treasure. Reyna, sa harap ng kaaway, hindi pa rin tayo maaaring magpadalos-dalos at saktan ang sarili nating lakas. Nakakainis. Kung gayon, hintayin nating maitaboy ang kaaway bago pumunta sa Divine Lake Palace para hanapin ang tao. Samantala, sa kalaliman ng Divine Lake, HMM. Sa loob ng Divine Lake na ito, may kakaibang hininga na dumadaloy, pumapasok sa aking katawan, pinatitibay ang aking dragon body, napaka-komportable ko. Hindi ko inaasahan. Ang tubig sa Divine Lake ay may ganito kapambihirang epekto. Habang lumalangoy ako pababa, mas ilinaw ang kakaibang hininga. Kung ganito, hindi magtatagal. Ang aking Dragon God Art ay magbe-breakthrough na. Saan ba talaga nagmumula ang hiningang ito? At saka, ayon sa Loika, ang ganito kaalagang lupain ay dapat maraming demonic beasts. Ngunit ngayon, kahit isang isda ay hindi ko makita. Hindi kaya, kinain na silang lahat ni Xiaoqiang. Hindi ko alam kung saan sa Divine Lake. Nagulat si Yeming nang may makita sa kalaliman sa ibaba. Array formation. Hindi. Ito ay multiple array formations. Sa paglusong pa ng 5,000 metro. Bawat 100 metro ay may isang array formation. Ano ba talaga ang nasa ilalim? Ang array na ito, hindi ako mahihirapan dito. Sisisid ako para tingnan. Patuloy na lumusot si Yeming sa mga array formations. Lumalalim pababa. Sa kalaliman sa ibaba, may isang buhawi. Ang kakaibang hiningang ito, nagmumula sa kuwebang iyon. Ang hininga, napaka-espesyal. Sabi ni Beiming, Master. Lumapit ka ng kaunti, mararamdaman mong napakakapal nito. Sa paglapit pa lang, ang aking katawan ay hindi mapigil ang manginig. Ano ba talaga ang hiningang ito? Pagkahawak pa lang ni Yeming. Hinayla siya ng hiningang iyon papasok. Makalipas ang ilang sandali, ibinato si Yeming sa isang lugar. Array. Anong nangyari? Sa harap ni Yeming ay isang higanteng ulo. Nakagapos ito ng mga pulang shade ng bakal. Mula sa kanyang ilong ay may lumalabas na mga hibla ng hangin. Senior. Naghintay si Yeming ngunit walang sagot. Lumapit si Beiming para suriin. Master. Ang bungo na ito ay ganap ng naging bato. Wala nang anumang senyales ng buhay.
Maaari nang lumapit ang mga ron sa mga cade ng ito, sa isang tingin ko pa lang. Nahihilo na ako. Sino ba talaga ang nag-set up nito? Gaano kalakas ang may-ari ng bungo na ito? Hindi rin alam ni Beiming. Tiyak na napaka-espesyal ng taong ito. Kung siya ay isang Diyos, tiyak na malayo na ang narating niya sa landas ng pagka-Diyos. Napakalayo na hindi natin maisip. Sa sandaling iyon, lumabas si Xiaobao. Pagkatapos ay tumalon siya sa ulo. Hinawakan ni Xiaobao ang isang hibla ng buhok. Pagkatapos ay umingit. Xiaobao, ang ibig mong sabihin, ang buhok niya, ay isang kayamanan. Tumango-tango ito. Kinuha ni Yeming ang Zuan Tian Sword, the Kiem Yin-Yang Sword. Humiwa ang espada ni Yeming. Ngunit hindi naputol ang hibla ng buhok. Ang tigas. Kahit ang White Seal ay hindi makaputol. Imposible. Hindi maputol. Sa sandaling iyon, bumaba si Xiaobao. Come away. Ipinagmamalaki na nakakuha siya ng isang hibla. Hindi masama ang swerte. Marami pa palang nalagas na buhok. Kolektahin na rin natin. Pagkatapos, nagpatuloy si Xiaobao sa paghahanap ng kayamanan. Nakahanap ka na naman ng kayamanan. Itinuro nito ang isang patak ng dugo sa malapit. Ang laki ng patak ng dugo na iyon. At saka, hindi ko inaasahan. Pinanginginig nito ang treasure hunting mouse. Gaano kalakas na kayamanan ba talaga ito? Ginamit ni Yeming ang Zuan Tian Sword para hawakan ito. Ngunit tumilapon siya. Ang aking Zuan Tian Sword, hindi man lang makatusok sa panlabas na balat ng patak ng dugo. Paliwanag ni Beiming, napakalaki ng agwat. Isang manipis na balat lamang ng dugo, ngunit naglalaman ng libu-libong mga batas. Hindi ito kayang sirain ni Master. Maliban na lamang kung gagamit ng bagay na kapantay nito. Bagay na kapantay. Kung gayon, gamitin natin ang buhok niya. Ito, tiyak na kapantay nito. Ginamit ni Yeming ang hibla ng buhok para tusukin ang balat. Nabutas ito. Agad kinuha ni Yeming ang isang bote para saluhin ito. Ang bango. Wala talagang amoy dugo. Bagkos. Isang mahinang bango ang lumalabas. Sinalo ni Yeming ang lahat ng patak ng dugo. Pagkatapos ay isinara ang takip ng bote. Kailangan itong itago. Bagamat hindi ko alam kung paano gamitin, ngunit mula sa reaksyon ni Xiaobao. Mukhang kahit ibenta pa ako. Hindi ako kasing halaga ng mga bagay na ito. Pati si Beiming ay hindi kasing halaga ng mga ito. Sa sandaling ito, lumipat si Xiaobao mula sa butas ng mata. Tumalon pababa sa tenga. Pagkatapos ay pumasok sa loob. Nagulat si Yeming. Mag-ingat ka. Huwag kang pumasok tapos hindi ka na makalabas. Nag-aalalang tumingin si Yeming sa loob. Sa sandaling ito, lumabas na si Xiaobao. May dala-dalang karayom sa bibig. Isang karayom lamang. Walang mukhang espesyal. Ngunit kung ito ay bagay na nahanap ni Xiaobao, tiyak na isang kayamanan ito. Itago muna. Saka naisipin. Lumipas ang oras. Natapos nang hanapin ang lahat ng kayamanan. Bumalik na si Xiaobao sa Great Deduction Space. Susunod, kailangan ng asikasuhin ang pinakamahalaga. Ang bungo ay patuloy pa ring humihinga. Ang kakaibang aura ay lahat nagmumula sa kanyang ilong. Sayang naman kung pababayaan lang. Hindi ko alam kung may paraan para dalhin ito. Gamit ang Array Creation Finger ni Master. Tiyak na makakapag-set up ng isang malaking Spirit Condensing Array para pigilan ang aura. Pagkatapos, mag-set up pa ng isang Condensing Pressure Array para gawing Spirit Stones ang aura. Ito ay isang magandang ideya. Ang mismong pag-set up ay marahil hindi magtatagal. Pagkalipas ng 5 oras, ang daloy ng hangin, pagkatapos dumaan sa 2 array formations, ay nabuo bilang isang Spirit Stone. Tiningnan ni Yeming ang Spirit Stone sa kanyang kamay. Ang kalidad nito, tiyak na mataas na antas na Spirit Stone. Hindi ko lang alam kung anong uri ng spiritual energy ang nasa loob nito. Hindi rin alam ni Beiming. Ngunit malinaw na mas mataas pa ito kaysa sa Kun Yuan Spirit Chi. Kung ibebenta ito sa Merit Steel, magkano kaya ang makukuha? Master, maaari mong subukan. Merit Steel, kung ibebenta ko sa iyo ang Spirit Stone na ito, ilang Martial God Coins ang makukuha ko? 400,000 Martial God Coins. 1 liang. Ang pangalan pala nito ay Hongmeng Spirit Chi. 400.000 Martial God Coins bawat liang. Itong piraso ay tumitimbang ng 60 liang. Ang halaga ay umaabot sa 24.000.000 Martial God Coins.
Hindi ko alam kung gaano pa karaming Hongmeng Spirit Chi ang may lalabas ng bungo na ito. Subukang manatili pa rito ng kaunti. Hehe, habang nagagawa pa ang Spirit Stone. Tingnan ko muna ang ibang bagay. Tingnan natin ang God level Chi Spirit na pinaghirapan kong kunin. Pagbukas pa lang ni Yeming ng takip, lumipad na ito paitaas sa hangin. God level Chi Spirit, ganito pala ang itsura nito. Subukan muna natin ang epekto. Isang pulang apoy ang bumalat sa katawan ni Yeming. Isang haligi ng liwanag ang pumailan lang sa kalangitan. Sa sandaling ito, ang buong katawan ni Yeming ay nagbago. Naging kulay pulang nagliliyab. Ang mga bato sa itaas ay natunaw dahil sa apoy. Huminga si Yeming palabas. Ito, ang lakas ng God level Chi Spirit. Sa loob ng katawan, hindi mabilang na apoy ang walang tigil na lumalabas. Tila lahat ng bagay ay kayang tunawin ko. Sumigaw si Yeming. Sinubukang sumuntok pasulong. Ang ganito kalakas na puwersa. Kahit humarap pa ako sa isang martial god, may tiwala akong labanan siya. Sabi ni Beiming, Master. Nararamdaman ni Beiming na hindi simple ang pinagmulan ng Chi Spirit na ito. Sa tulong nito, kahit makaharap pa ni Master ang isang god, may pagkakataon siyang makatakas. Ngunit, masyadong malaki ang katawang ito. Hindi komportable ang pagkilos. Paliitin muna. Hindi ko inaasahan. Ang God level Chi Spirit ay ganito pala kalakas. Sa tulong ng bagay na ito, mas lalo akong nagkaroon ng tiwala na madala si Lan Nhi palayo. Sayang nga lang, masyadong mababa pa ang aking realm. Hindi pa bihasa. Ang oras ng pagpapanatili ng Chi Spirit ay hindi masyadong matagal. Sandali pa lang, ramdam ko ng masakit ang buong katawan ko. Ubus na rin ang aking Chi Spirit. Ang God level Chi Spirit, napaka-heaven defying. Kung marami-rami pa sana ito. Hindi ba't napakayabang na ng Golden Empire? Ang ganitong klaseng kayamanan, tiyak na hindi marami ang bilang. Kung hindi ito ituturing na national treasure. At saka, ang katawan ng ordinaryong tao ay hindi rin kakayanin ng God level Chi Spirit. Si Master ay kaya itong gamitin dahil ang tunay niyang katawan ay ang itsura lamang sa labas ang nagbago. Kung papalitan ng isang ordinaryong martial artist, ang realm ay kailangang umabot man lang sa martial ancestor para magamit ito. Susunod, malamang magkakaroon ng madugong labanan sa Hidden Sword Manor. Kailangang gamitin ang lahat ng kakayahan para mapataas ang lakas. Sa mga sumunod na araw, nagdala si Yeming ng kaunting Hongmeng Spirit Stones sa Great Deduction Space. Inayos ang bilis ng oras, at nag-focus sa cultivation. Gumugol ng kalahating taon, matagumpay na nakapag-breakthrough sa Martial Master. Isang hakbang na lang patungo sa Grand Martial Master. Hindi siya nagmadaling mag-breakthrough, bagkus ay naging mas kalmado pa. Tinunaw niya ang karamihan ng spiritual energy sa kanyang katawan papasok sa Chi Spirit. Mahina hong naghintay ng pagbabago. Ang Three Realms Divine Chi ay hindi maaaring isama sa Five Elements Spirit Chi. Pagkatapos makatagpo ng Hongmeng Spirit Chi, sa wakas ay kumalma ito. Napaka-natural na sumama sa Hongmeng Spirit Chi. Kahit ang Primordial Spirit Chi at Five Elements Spirit Chi ay isinama rin ng Hongmeng Spirit Chi. Ganoon ang lumipas sa loob ng 3 buwan. Naghintay hanggang ang Hongmeng Spirit Chi ay ganap ng kumalma. Ganap na sumama sa kanyang sarili. Tila naging isang daloy ng tubig. Si Yeming, napaka-natural na nakapag-breakthrough. Naging Martial Master. Pagkatapos ay naging Grand Martial Master. Pagkatapos noon, sinimulan na naman niyang sanayin ang Dragon Elephant Art. Ang Dragon Elephant Art ay pangunahing nagsasanay ng lakas. Bagamat ito ay isang Saint Grade technique, para sa isang taong baguhan pa lang sa Emperor Sword tulad ni Yeming. Talagang walang kahirap-hirap, dagdag pa, sa loob ng kanyang katawan ay mayroon pang True Dragon, na mas mahalaga kaysa sa Dragon Elephant. Sa pagsasama-sama ng maraming mga kadahilanan. Sa loob lamang ng kalahating buwan, matagumpay na nakapag-breakthrough si Yeming hanggang sa ika-13 level ng Dragon Elephant Art. Narating ang Great Perfection. Ang lakas ng kanyang katawan ay lumampas na sa 4 bilyong jin. Gamit lamang ang lakas, malalampasan niya na ang lahat ng techniques at divine abilities. Isang lakas, kayang sirain ang lahat ng batas. At sa kasaysayan, ang mga nagsanay ng Dragon Elephant Art, kahit pa mga henyo, ay kailangang nasa itaas ng Martial Monarch Realm bago marating ang hakbang na iyon. Pagkalipas ng 7 araw,
Ang realm ay nakapag-breakthrough na hanggang Grand Martial Master. Pati ang Dragon Elephant Art ay nasa perfection na. Hindi ko pa naramdaman na ganito ako kalakas. Tumaas ang realm. Lumakas ang katawan. Ang oras ng pagpapanatili ng Chi Spirit ay humaba rin. Pati ang paraan ng paggamit ay mas naging pamilyar na. Lahat ay handa na. Ang bungo ay hindi na rin humihinga. Oras na para umalis dito. Nitong mga araw na ito. Ang array formation ay nakatulong sa akin na mag-condense ng 500.000 Hongmeng Spirit Stones. Sa pagkakaroon ng ganito kalaking yaman, tiyak na makakakuha ako ng malaking pakinabang. Kalkulahin ang oras, si Lan NHI. Marahil ay nakapag-breakthrough na. Pupuntahan ko siya. Sa sandaling ito, sa ibabaw ng lawa, si Xiao Qiang ay masayang naglalaro sa tubig. Umahan na rin si Yeming mula sa tubig. Xiao Qiang. Mayabang ka. Nang ahas kang maglaro ng ganyan sa Divine Lake. Ikaw ang amo. Ang aura ng amo. Amo, ganito pala ang itsura mo. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Yung mga taga Divine Lake Palace. Hindi ka ba nila pinapagalitan? Sila. Wala silang oras para pakialaman ako. Ngayon, magulo ang mundo. Ang mga magagaling ay tumakbo na papunta sa teritoryo ng Golden Empire. Anong nangyari? Nitong mga nakaraang araw. Maraming malalaking bagay ang nangyari. Ang hukbo ng Vermilion Bird ay sunod-sunod na sumikop ng maraming kaharian. Napakaganda ng sitwasyon. Para labanan ng Golden Empire. Magtatayo na sana ng alyansa. Sakto sa panahong ito, ang Hidden Sword Manor, Star Sea, Divine Lake, at iba pang malalaking puwersa ay biglang kumilos. Sabay-sabay na inatake mula sa loob at labas ang mga lupain ng Golden Empire. Ang Tianyuan Continent ay umatake na rito. Tapos ang mga puwersa ng Zuan Tian Great World ay nagpapatayan pa sa isa't isa. Ang mga tao sa lupaing ito, hindi ko na alam kung ano ang sasabihin ko. Ang mga malalaking puwersa ng Zuan Tian Great World ay hindi mga hanggal. Nang ahas pa silang mag-away-away. Iyon ay dahil mali ang kanilang pagkakaintindi sa Vermilion Bird Army. Pagkatapos nilang planuhing wasakin ang Golden Empire. Magkakaisa sila para wasakin ang Vermilion Bird Army. Sa harap ng pinagsamang pag-atake ng ilang malalaking puwersa. Ang Vermilion Bird Army ay hindi kalaban. Ngunit sa kritikal na sandali, ang Sword Lake Holy Land at Zuan Tian Holy Land mula sa Tianyuan Continent ay nagpadala ng maraming eksperto. Kahit ang 4 na malalaking Divine Lands at ang 10,000-year Great Sects ay sabay-sabay na nagpakita. Nagdulot ito ng kaguluhan sa Zuan Tian Continent. Ang sitwasyon ng digmaan ay medyo komplikado. Kung gayon, sa labas ngayon ay magulo. Tunay ngang isang magandang pagkakataon para samantalahin ang kaguluhan. Ngunit, iyon ay mga nakaraang pangyayari na. Simula noong isang araw, ang mga puwersa sa Zuan Tian Great World ay biglang tumigil sa pakikipaglaban. Bumalik sila para ipagtanggol ang kanilang kasalukuyang mga teritoryo. Pati ang mga martial artists ng Tianyuan Continent ay tumigil din sa pagiging agresibo. Ang magkabilang panig ay biglang tumahimik. Hindi ko alam kung bakit. Ano naman ang pakialam natin kung bakit? Ngayon, may mas mahalagang bagay. Xiao Qiang. Sina Jiang Taishan o ang Hidden Sword Manor. May balita ba kamakailan? Si Jiang Taishan. Isang oras na ang nakalipas. Nakita ko siyang pinangunahan ng isang grupo ng mga martial gods. Sakay ng isang warship, papunta sa direksyon ng Hidden Sword Manor. Hindi ko rin alam kung bakit. Siguro makikipaglaban na naman. Tapos na. Sa pagkakataong ito, ang pagpunta niya sa Hidden Sword Manor, marahil ay dahil kay Sulan. Xiao Qiang, bilisan mo. Papunta tayo sa Hidden Sword Manor. Lumipat ang eksena sa Hidden Sword Manor. Ang mga tao ng Hidden Sword Manor ay nagsisikap na panatilihin ang malaking defensive array. Si Jiang Taishan ay nakakrus ang mga braso. Nakatingin sa ibaba. Sa sandaling ito, ang barrier ay dahan-daang nagkakabitak. Isang hamak na Hidden Sword Manor. Nangangahas pang lumaban sa Crown Prince ng Vermilion Bird. Hindi pa ba ninyo ibibigay si Yu Lingqiao? Ang ibang kasama niya ay nagbanta rin. Bilisan nyo. Ibigay nyo si Yu Lingqiao. Ang sound transmission nila ay nagpayanig sa barrier. Ang mga tao ng Hidden Sword Manor ay tahimik na nag-iisip. Little Jiu, si Jiang Taishan ay hindi lamang Crown Prince ng Vermilion Bird, kundi tagapagmana rin ng Eternal Divine Mountain. Ngayon, nagdala siya ng 10 God-level experts.
Ang babaeng iyon, hindi mo siya kayang protektahan. Grand Ancestor. Eternal Divine Mountain. Ano naman? Basta't gamitin natin ang Divine Sword. Mapapatay natin sila. Bata, ang Divine Sword ba ay basta-basta na lang gagamitin? At saka, hindi mo ba alam ang kakilakilabot na lakas ng Eternal Divine Mountain? Naghirang ito ng hindi mabilang na mga Diyos. Kung kikilos sila, ang Hidden Sword Manor ay tiyak na hindi kalaban. At saka, ang taong iyon ay ang Crown Prince ng Vermilion Bird. Malaki ang kanyang katayuan. Paanong magkakaroon tayo ng alitan sa kanya dahil lang sa isang babae? Ibigay mo na ang babaeng iyon. Naiintindihan. Ang Hidden Sword Manor ay walang karapatang ibigay ako kaninuman. Bitawan niyo ako. Babaeng ito. Noon, pumasok ka sa aking Hidden Sword Manor. Si Little Gio ay hindi naging maramo sa iyo. Binigyan ka ng mga yaman para sa cultivation. Gina mo ang iyong mga sugat. Ngayon, ang malakas na kaaway ay dumating para hanapin ka. Panahon na rin para suklian mo ang utang na loob. Ang utang na loob sa inyo ay nabayaran ko na noong ibinigay ko ang Holy Land Martial Technique. Bakit sinasabi mo pang utang na loob? Noon, para takasan si Jiang Taishan. Halos mamatay ako para lang makapasok sa Zuan Tian Great World. Ngayon, gusto niyo akong ibigay sa kanya. Maliban na lamang kung mamatay ako. Kahit bangkay ka pa, kailangan ka naming ibigay. Iwinasiwas niya ang kanyang kamay. Itinulak si Sulan patungo sa kanila. Bitawan niyo ako. Bilisan niyo. Bitawan niyo ako. Mingge. Si Lan Nhi, hindi ka na mahihintay pa. Sa sandaling iyon, lumitaw sa kalangitan ang isang liwanag. Direktang tumama ito kay Sulan. Isang pulang apoy ang bumalot. Sina Yeming at Xiao Qiang ay lumitaw sa tamang oras. Sinalo si Sulan. Lan Nhi. Nandito na ako. Nanginginig siya. Puno ng emosyon nang makita si Yeming. Mingge. Sino ang taong ito? Sagot po sa Crown Prince. Siya marahil si Yeming ng Yin Yang Sect. Isang mag-aaral ng Azure Dragon Academy. Nakuha niya noon ang unang pwesto sa Latent Dragon Rankings at numero 1 sa Sword Fighting Assembly. Isa siyang talento. Si Yu Lingqiao, nagtatago sa akin dahil sa kanya. Ano? Sayang. Isang ganitong klaseng henyo, malapit nang mawala. Crown Prince. Si Sulan ay nailabas ko na. Ang bagay na ito ay wala nang kinalaman sa aking Hidden Sword Manor. Umatras sila pabalik sa manor. Winasak ni Yeming ang cade ng bakal sa kamay ni Sulan. Humagulgol siya. Mingge, bilisan natin. Tumakas tayo. Hindi na makakatakas pa. Ang espasyo sa paligid ay naharangan na. Kahit escape talismans o escape martial tools ay hindi na magagamit. Hindi masama, bata. Isang Grand Martial Master Realm lang. Ngunit gamit ang Chi Spirit. Nagkaroon ka ng lakas ng Martial God. Ngunit, sa tingin mo ba talaga? Sa ganito lang, kaya mo na akong harapin. Jiang Taishan. Pakawalan mo si Sulan. May utang na loob ako sa iyo. Nagulat siya nang marinig ito. Pagkatapos ay malakas na tumawa. Isang langgam, nangangahas pang mag-alok ng pabor sa akin. Ang Crown Prince. Tunay ngang isang katatawanan. Langgam. Kung sabihin kong kaya kitang patayin, maniniwala ka ba? Pangahas. Nang ahas kang maging bastos sa Crown Prince. Ngayon, mamamatay ka na. Xiao Qiang. Kumilos ka. Naiintindihan. Humiga ng apoy si Yeming. Sa sandaling ito, humiga rin ng lason si Xiao Qiang. Ang pinagsamang atake ni Yeming at Xiao Qiang ay sumugod. Nagpayanig ito sa barrier ng Hidden Sword Manor. Ngunit ang ataking iyon ay naharang pa rin ng taong nasa tabi ni Jiang Taishan. Mukhang iyon na ang pinakamalakas niyang killing move pagkatapos ng pagsasama sa Water Dragon. Ano? Ngunit sa harap ko, wala pa rin iyan. Pasabugin. Bilisan mong tapusin ang laban. Isang martial god ang huminga ng malalim. Pagkatapos ay humiga, Great Heaven Thunder Sound. Mabilis na tumakas si Xiao Qiang. Gustong tumakas. Crown Prince. Sandali, hayaan mong ako ang umayos sa kanya. Ang lalaking may pulang buhok ay pumasok sa spatial tunnel. Patay na, Master. Yung martial god na iyon. Lumipad na sa kalangitan. Mahahabol na tayo. Mingge, hindi ka dapat pumunta rito. 10 martial gods, hindi natin sila kayang labanan. Magtiwala ka sa akin. Tiyak na may lalabas kita rito. Sa sandaling ito, isang spatial vortex ang dahan-daang nagbubukas sa likuran ni Yeming.
Ang lalaking may pulang buhok, hawak ang espada, ay sumusugod. Humiga ng apoy si Yeming patungo sa kanya. Mabilis na bumalat ang apoy. Ngunit sa sandaling ito, ginamit niya ang Silence Destruction Slash. Hiniwan nito sa dalawa ang apoy ni Yeming. At sumugod. Master, kung aasa lamang sa divine power, hindi siya mapipigilan. Alam ko, Merit Steel, lahat ng aking kayamanan, kasama na ang Resonant Spirit Stone sa aking katawan. Gamitin mo ito para ipagpalit sa akin. God-slaying Dharma Artifact, Du Shenbao, Mie Shen Arrow. Itinutok ni Yeming ang pana sa lalaking may pulang buhok na sumusugod. Nagulat siya, napabulalas. Ano? Umalis na ang palaso mula sa pana. Tumagos sa kanyang dibdib. Hindi ko inaasahan, pati ang aking divine soul ay kaya niyang atakihin. Ang ganito katakat na sandata. Ang martial god na may pulang buhok ay ganap nang napuksa sa isang atake. Bumagsak siya sa harap nila. Siya, nagawa niyang patayin kahit isang martial god. Paanong nangyari iyon? Imposible. Patuloy na itinutok ni Yeming ang pana. Pinakawalan ang ikalawang palaso. Master, ang God-slaying Dharma Artifact, napakalakas ng puwersa. Kahit pilitin pa ni Master na gamitin ang Chi Spirit Power. Ang mga litid, buto, at laman ay hindi makakatagal ng matagal. Alam ko, kung ayaw ninyong mamatay, umalis na kayo agad dito. Kung hindi, ngayon ang magiging katapusan ninyo. Nagalit si Jiang Taishan. Kinuyam ang kamao. Ikaw, ang lakas ng loob mo. Nakagawa ka ng malaking kasalanan. Sa buong mundo, wala ka ng matatakasan. Sa pagkakataong ito, tingnan natin kung sino ang makakapagligtas sa iyo. Ang God-slaying arrow ay pinakawalan na. Ang ganitong uri ng palaso, kayang i-lock ang kaluluwa. Hindi maiiwasan. 2. Fuang Thai. Mabilis niyang ginamit ang Diamond Indestructible. Eternal Divine Shield. Ang palaso ay humahagibis sa hangin. Sumusugod. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Hindi naharang. Ang kanyang Divine Shield ay nawasak. Patuloy na lumipad ang palaso. Sumigaw siya. Pilit na lumalaban. Ngunit itinulak pa rin siya paatras ng palaso ni Yeming. Pagkatapos, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa kalangitan. Pati si Jiang Taishan na nakatayo sa malapit ay naapektuhan. Napasok ka ng dugo. Sa sandaling ito, isang martial god ang lumipad para saluhin siya. Kamahalan. Tiningnan niya si Yeming nang may galit. Patayin siya. Patayin siya para sa akin. Ano? Yung Zhao martial god kanina. Ginamit ang lahat ng lakas para dumpensa. Pero namatay pa rin. Kung ito ay sandatang espesyal para sa pagpatay ng mga Diyos, kami, natatakot akong hindi rin kami exempted. Isa lamang siyang martial master. Hindi naman siguro kailangang isugal natin ang ating buhay. Kung aasa lamang sa divine power. Hanggang Grand Martial Master lang naman siya. Tiyak na hindi niya makakayanan ang backlash ng God-slaying weapon. Bakit hindi pa natin siya patayin? HMPH. Sa harap ng isang Grand Martial Master. Aatras pa tayo. Sa hinaharap, may mukha pa ba tayong haharap sa Martial Dao World? Bagamat medyo hamak, pero, lahat tayo. Sugurin natin siya ng sabay-sabay. Gulpihin natin siya. Si Yeming. Sa sandaling ito, ay walang tigil ding sumusuka ng dugo. Mingge, huwag mo nang gamitin ang panang iyan. Kung magpapatuloy ka pa, mamamatay ka talaga. Kung hindi kita mailigtas, ano pang silbi ng buhay ko? Lintek, talaga. Ang Chi Spirit, malapit nang hindi makayanan. Sa sandaling ito, ang lalaking may berdeng buhok ay sumusugod. Mamatay ka na para sa akin. Ginamit ni Xiao Qiang ang Devouring Heaven Poison Mist. Itinutok ni Yeming ang pana sa kanya. Ngunit sa sandaling ito, ang lalaking nakatakipang mukha ay lumitaw na mismo sa tabi ni Yeming. Mabilis na ginamit ni Yeming ang Yin Yang Shield. Ang lalaking nakatakipang mukha, sa sandaling ito, ay sumaksak gamit ang espada. Yin Yang Body Protection Talisman. Isang marangal na martial god. Gumagamit ng ganitong kababang paraan ng pag-atake ng patago. Kaiyahiya, nakakainis. Hayaan mong putulin ko ang kamay mo. Tingnan natin kung paano kapag gagamit ng pana. Dapat pala mas maaga siyang pinlano. Isang martial god na umatake ng patago, mahuhuli ba ng isang hamak na tulad mo? Patayin siya, bilisan nyo. Ang kanyang espada ay pababa na. Sumigaw si Yeming. Master Yi, tulungan mo ako.
Isang sinag ng gintong liwanag ang nagtulak palayo sa dalawang martial gods. Ang clone ni Yi Xiantian ay dahan-daang lumitaw. Yi Xiantian. Ang lalaking may berdeng buhok. Sa sandaling ito, ay ibinaba na ang kanyang kamay. Yi Xiantian. Nangangahas kang kalabanin ng Crown Prince. Kayo lahat ay mga malalaking personalidad ng Vermilion Bird Empire at Eternal Divine Mountain. Natural lamang na mayroon din tayong kaunting relasyon. Umaasa pa rin akong ang mga naririto ay magbibigay ng kaunting mukha sa pagkakaibigang ito. Bigyan niyo ako ng kaunting mukha. Patawarin niyo ang aking disipulo. Bigyan siya ng daan para mabuhay. Ito, si Yi Xiantian ay hindi madaling kalaban. Noong martial saint pa lang siya, nakapatay na siya ng martial god. Kung sakaling nakapag-breakthrough na siya sa martial god, kahit ang emperor ay kailangang magbigay ng 3 bahagi ng respeto sa kanya. Mahirap ito. Nananaginip ka, Yi Xiantian. Kung ang tunay mong katawan ang narito, aaminin ko, kahit ang aking ama ay magbibigay ng 3 bahagi ng respeto sa iyo. Ngunit kung narito ka bilang isang clone ng martial god, kahit papagsama-samahin naming lahat ang aming lakas para labanan ka, maaari lamang kaming umatras. Sa itsura mong iyan, sigurado akong isa ka pa ring martial saint. Narito, may barrier na naghihiwalay sa Tianyuan continent. Kahit patayin ka pa namin dito, hindi ka mahahanap ng iyong tunay na katawan. Agad siyang kumilos. Kung gayon, subukan nating maglaban. Ang bolang liwanag ni Yi Xiantian ay dahan-daang lumalaki. Malinaw na first level martial saint lamang. Ngunit ang pressure na ito ay hindi natatalo sa isang martial god. Ito, hindi kaya ito ang tunay na lakas ni Master na sumasabog? Yeming, masyadong marami ang kalabang martial gods. Ang laban na ito, tiyak na walang tsansang manalo. Si Master ay makakatulong lamang sa iyo na lumikha ng 100 para makatakas. Kailangan mong samantalahin ito ng husto. Opo, Beiming. Gamutin mo ako. Sige. Nagpakawala si Yi Xiantian ng malaking halaga ng Yin Yang Qi. Hindi kaya, balak niyang tapusin tayong lahat sa isang atake. Puro walang kabuluhang pag-iisip. Hindi. Tiyak na may iba siyang balak. Naiintindihan ko na. Pinupuno niya ito ng Yin Yang Qi para pasabugin. Pagkatapos, sa gitna ng kaguluhan, hindi tayo makakagalaw. Gagawa siya ng daan para makatakas ang batang iyon. Kamahalan. Ngayon, 2 lang ang paraan. O patayin siya, o sirain ang kanyang Yin Yang Orb. Kung sisirain natin ang Yin Yang Orb, ngunit hanggat naririto pa siya, tiyak na gagawa siya ng pangalawang bola. Bilisan nyo. Sugurin nyo siya. Patayin. Sabay-sabay na kumilos ang mga martial gods. Human Annihilation Finger Path, Thunder Lightning Flash, Teng Long Saber. Ang tatlo ay pinagsama ang atake. Binuksan ni Xiao Qiang ang kanyang bibig. Ibinuga ang Devouring Heaven Poison Mist. Iwinasiwas din ni Yi Xiantian ang kanyang kamay. Ginamit ang Yin Yang Kilin. Ang mga demonic beasts mula sa loob ng bolang liwanag ay sumugod. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa kalangitan nang magbanggaan ang mga atake. Ang natitirang 5 martial gods. Sugurin niyo siyang lahat para sa akin. Tiyak na kailangan siyang mapatay. Samantalahin ang pagkakataong ito. Bilisan niyo. Kumilos. Patay na. Hindi ko inaasahan. Ang mga martial gods na ito ay napakakapal ng mukha. Tiyak na gusto nilang gumamit ng killing move. Kahit isugal ko pa ang aking buhay. Gamitin ang Chi Spirit at ang God-slaying Dharma Artifact. Hindi ko sila mapipigilan. Master, bigyan mo ako ng Dragon Blood. I activate ang aking potensyal. Tulungan ang aking katawan. Dumura si Yeming ng Dragon Blood sa katawan ni Xiao Qiang. Bloodline. Katawan. Sa sandaling ito, si Xiao Qiang ay nagkaroon ng 2 karagdagang clones. Sumugod sila para guluhin ang 5 martial gods ni Jiang Taishan. Sumuntok sila. Ngunit hindi tumagos sa mga kaliskis ni Xiao Qiang. Lintik, ang katawan ng water dragon na ito ay hindi malakas. Ngunit nagagawa pa rin niya akong hadlangan. Sa kabilang banda, isang martial god ang sumuntok. Tanggapin mo ang suntok kong ito. Ang katawan ng water dragon na iyon, hindi kaya iyon ang katawan ng ahas mula sa demonic beast deep forest noon na nag-transform. Hindi tama, malinaw na dinurog ko na iyon hanggang maging abo. Hindi na magamit ng batang iyon ang Chi Spirit. Ngayon, isa na lamang siyang Grand Martial Master. Ang Water Dragon at si Yi Xiantian ay parehong nahaharangan.
Vermilion Bird Army, bakit hindi nyo pa siya patayin? Utos ng kanyang kamahalan. Patayin. Master, noong araw na iyon, ibinigay mo sa akin ang Soldier Talisman. Natatakot akong hindi na ako makakapag-cultivate pa. Sumigaw si Yeming. Ginamit ang Soldier Talisman. Array Formation. Sugod. Ang mga talismans na pinakawalan ni Yeming ay pumalibot. 1,000,000 talisman soldiers. Ang mga sundalo ay sabay-sabay na sumugod. Sumisigaw. Patayin. Nagsimulang magbakbakan ang mga sundalo ng magkabilang panig. Sa sandaling ito, hinugot ni Sulan ang kanyang espada. Lumapit. Mingge, tutulungan kita. Huwag kang kumilos. Kung sasali ka rin, magiging target ka rin nila agad. At saka, sa sitwasyong ito, ang pagsugod ngayon ay walang maidudulot na kabutihan. Mingge, dahil sa pagligtas mo sa akin kaya ka nasangkot dito. Paanong makakapanatag ako na magtago sa likuran mo? Sa sandaling ito, ang labanan ay nagpapatuloy pa rin sa 3 larangan. 3 martial gods ang lumalaban sa 2 yin-yang killens. 5 iba pang martial gods ang lumalaban sa mga clones ni Xiao Qiang. Pati ang mga sundalo ay hindi nagpapahuli. Ang yin-yang orb ni Yi Xiantian ay patuloy pa ring lumalaki. 8 mararangal na martial gods. 1,000,000 Vermilion Bird Grand Army. Pero hindi pa rin sila matapos. Kung magpapatuloy ng ganito, kapag sumabog na ang yin-yang orb, sa gitna ng kaguluhan, posibleng makatakas sila. Nakakainis. Ayoko sanang gamitin ito, ngunit ngayon, hindi ko na mapag-iisipan pa ng husto. Warship. Ilabas ang Godslayang Cannon. Wasakin ang clone ni Yi Xiantian. Kamahalan. Hindi pwede. Kamahalan. Sa hinaharap, kailangan pa nating gamitin ito para atakihin ang Golden Empire. Ngayon, hindi ito maaaring sayangin. Umaasa pa rin akong pag-iisipan ito ng kamahalan. 3 henerasyon ng iyong pamilya. Hindi kaya, gusto mong isuko ko ang Crown Princess. Kung ganoon, wala nang mukhang ihaharap pa ang Vermilion Bird Empire. Tingnan ko kung sino pa ang mangangahas na sumuwi sa utos militar. Agad na iputok ang Godslayang Cannon. Ang Godslayang Cannon ay nagsisimula ng mag-ipon ng enerhiya. Nagulat ang martial god na may berdeng buhok. Naramdaman ang panganib. Patay na. Lahat. Bilisan nyo. Umilag. Nang marinig iyon, agad silang umatras mula sa labanan. Master, umilag ka. Iyon ang Godslayang Cannon. Nang marinig iyon, lumipad siya paatras. Ngunit sa sandaling ito, nagpaputok na ang Godslayang Cannon. Dumaan ito sa mga clones ni Xiao Qiang. Dumiretso sa katawan ni Yi Xiantian. Kalahati na lamang ng kanyang katawan sa itaas ang natira. Nag-aalalang sumigaw si Yeming. Master, ang lakas nito ay dahan-dahan ding nawawala. Sa gitna ng usok, dahan-daang lumitaw ang kalahating katawan ni Yi Xiantian. Pinapanatili pa rin ang yin-yang orb. Disipulo, huwag kang matakot. Si Master ay isa lamang clone. Kung mamatay, mamatay na. Walang problema. Sayang nga lang, maling daan ang pinili nila. Ha ha ha. Ngayon, tingnan natin kung ano pa ang magagawa mo. Yi Xiantian, isa ka lamang clone ng Martial Saint. Sa harap ng aking Godslayang Cannon, wala ka ring silbi. Hindi tama. Kamahalan. Tingnan ninyo, yung yin-yang orb, hindi man lang nawala. Ano? Crown Prince. Hindi mo siguro alam, matagal ko nang inilipat ang Divine Soul ng aking clone papasok sa yin-yang orb. Dahil alam kong napakalakas ng iyong killing intent. Kung bibigyan ka ng pagpipilian, kaysa sirain ang yin-yang orb, pipiliin mong patayin ako. Kung talagang sinira mo ang bola, wala na akong matatakasan pa. Natalo ka. Sa labanang ito, ako ang nanalo. Huwag kayong makinig sa mga walang kwentang salita niya. May oras pa. Bilisan nyo. Sirain nyo ang bolang iyon. Disipulo, si Master ay nakalikha na ng pagkakataon para sa iyo. Ang natitira ay nakasalalay na sa iyo. Master, ang yin-yang orb, sa sandaling ito, ay nagsimula ng mag-activate. Tinatangay palayo ang lahat sa paligid. Pagkatapos, mga pagsabog na yumanig sa langit at lupa. Puting liwanag ang bomb alert sa lahat ng bagay sa paligid. Natakot si Jiang Taishan sa tanawin sa kanyang harapan. Sa sandaling ito, isang huling malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Dahan-daang nawala ang usok. Ang mga hibla ng pulang kidlat ay naroon pa rin. Xiao Qiang, lumiit ka. Bilisan mo. Mag-ingat ka. Masusugatan ka. Opo, takbo.
Patay na, Master. Gumagamit sila ng warship para habulin tayo. Ayos lang. Ang laking warship na iyan. Tiyak na masisira rin. Sinasayang lang nila ang kanilang oras. Ang kanilang warship ay inaatake. Malakas ang pagyanig. Crown Prince. Kung magpapatuloy pa tayo sa paghabol, hindi natin sila mahuhuli. At masisira pa ang warship. At saka, sa ganitong distansya, kung gagamitin ang God-slaying cannon, madali lang silang makakaiwas. Kung gagamitin sa malawak na sakop, mas malaki ang pinsala. Gamitin ang Dragon-slaying cannon. Dragon-slaying cannon. Kamahalan. Hindi po pwede. Ang bagay na iyon, kapag ginamit ng isang beses, mauubos ang 3 trilyong martial god coins. Iyon ay isang malaking killing weapon na mismong Golden Empire ang naghanda para sa atin. Hindi ito maaaring gamitin ngayon. Huwag ng maraming salita, paganahin ang Dragon-slaying cannon. Napabuntong hininga lamang siya. Ang Dragon-slaying cannon ay nagpaputok na. Sa isip ni Beiming, ang katawan ni Master ay hindi pa ganap na nakakabawi. Kung gagamitin pa ang God-slaying weapon, natatakot akong hindi na niya makayanan. Wala na akong pakialam pa. God-slaying bow. God-slaying arrow. Ang dalawang braso ni Yeming ay nagsimulang damyugo. Hindi pwede. Master, bilisan mo. Tumigil ka. Ang mga muscle mo, nagsisimula ng mapunit. Sa sandaling ito, ang mga bitak ay malinaw nang nakikita sa kanyang mga braso. Ngunit hindi pa rin sumusuko si Yeming. Alam ko. Sumigaw si Sulan, Mingge. Pagkatapos ng sigaw, pinakawalan na rin ni Yeming ang palaso. Ang palaso ay lumipad diretso sa gitna ng Dragon-slaying cannon. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Ang Dragon-slaying cannon ay nabutas ng malaki ng God Annihilation Arrow. Bumagsak na rin si Yeming. Nanginginig ang buong katawan dahil sa backlash. Sa ganito, makakatakas na kaya tayo? Master, Mingge, uminom ka ng healing pills. Masyadong malakas ang backlash. Napinsala na pati ang kaluluwa. Ang mga ordinaryong pills ay walang epekto. Kung aasa kay Beiming, makakatagal lamang siya. Hindi mapigilan ni Sulan ang pag-iyak. Mingge, yung bata na iyon, nang ahas pa rin gamitin ang God-slaying weapon. Mahirap paniwalaan. Isa pa rin siyang Grand Martial Master. Crown Prince. Nakatakas na sila. Ngayon, kahit pa ang Dragon-slaying cannon ay wala ng silbi. Sa tingin ko po, mas mabuting bumalik na tayo para magpalakas. Pagkatapos ay hanapin natin sila. Bumalik. Ang Crown Prince na ito, nawalan ng 2 martial gods. Kahit ang Dragon-slaying cannon ay nagamit na. Paanong makakabalik ako? Nag-aksaya ng napakaraming pagsisikap, tapos uuwi ng walang dala. Kung malalaman ito ni Ama, tiyak na mapaparusahan ako. Baka tanggalan pa ako ng titulo. Tiyak na kailangang habulin. Para sa dangal ng imperyo. Yeming, inagaw mo ang aking Crown Princess. Pinatay mo ang martial god ng imperyo. Pinakamahalaga, nang ahas kang saktan ako. Ang Crown Prince. Naapektuhan ng imperyo. Ngayon, ang Crown Prince na ito ay hindi magdadalawang isip na wasakin ka. Limitless Purgatory Seal. Narinig kong kaya nitong itapon ang inatake sa Limitless Purgatory. Magdusa ng walang katapusang paghihirap. Crown Prince. Hindi pwede. Ang Limitless Purgatory Seal ay isang malaking killing weapon na inihanda para sa Emperor ng Golden Empire. Hindi ito maaaring sayangin sa hamak na batang iyon. Hamak. Pinatay niya ang 2 martial gods. Ngayon, lahat ng 8 martial gods, 1,000,000 Grand Army, at Dragon-slaying cannon ay dahil sa paghabol sa kanya. Tapos tatawagin mo pa siyang hamak. Sabihin mo sa akin, Crown Prince na ito, sa mundo, may iba pa bang bata na kayang gawin ang tulad niya? Ang bagay na ito, kung palalayain natin siya ngayon, sa hinaharap, tiyak na magiging malaking panganib siya sa imperyo. Ngayon, tiyak na kailangan siyang mamatay. Limitless Purgatory Seal. Ang Purgatory Seal ay na-activate na niya. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Isang lilang sinag ng liwanag ang dumiretso sa tumatakas na si Yeming. Umuungal si Xiao Qiang. Ang kanyang katawan ay biglang natigilan. Pati sina Yeming at Sulan ay naramdaman ng panganib. Hindi makagalaw. Ay ito. Anong klaseng halimaw ito? Isang nakakatakot na mukha na may dila na ilang metro ang haba. Ang kayamanan ng 5 Elements Divine Dynasty. Limitless Purgatory Seal. Kapag lumitaw ang bagay na ito,
Maaaring gamitin ang yin chi para supulan ang target. Pagkatapos, dadalhin ang target sa limitless purgatory. Mamuhay sa paghihirap magpakailanman. Patay na, Master. Sa aking antas ngayon, hindi ko kayang labanan ang pagsupil ng yin chi. Mahahabol na tayo. Isang boses ang nagmula sa Purgatory Seal. Lam, mga kakaibang anino ang lumilipad palabas mula sa Purgatory Seal. Dahan-daang napipilitang lumuhad si Yeming. Pilit na bumabangon si Yeming. Dahan-daang binuka ang bibig. Godslay ang bow. Sa sandaling ito, biglang natigilan si Yeming. Tumakbo si Sulan papalapit. Niyakap siya. Hindi pinayagang gamitin ito. Tama na, Mingge. Huwag ka nang pilitin pa. Lan Nhi. Huwag kang matakot. Kaya ko pa. Nanlabo ang mga mata ni Yeming. Ginamit ni Sulan ang kanyang bibig para halikan siya. Sa sandaling ito, pumikit na rin si Yeming. Naramdaman ang Divine Pearl na lumabas mula sa bibig ni Sulan. Isang gininto ang liwanag ang nagtataboy sa yin chi sa paligid. Ang Divine Pearl ni Sulan, sapilitang inalis sa katawan, nililinis ang limitless purgatory yin chi. Hindi kaya, balak niyang. Ayos na, Mingge. Sa buhay na ito, ang makasama ka, para kay Lan Nhi. Iyon ang pinakamagandang bagay. Dahan-daang nilunok ni Yeming ang Divine Pearl, gusto ko sanang magpatuloy na makasama ka, ngunit kailangan mong mabuhay. Huwag mo akong kalimutan. Magpakailanman. Huwag mo akong kalimutan. Tumalon si Sulan paatros. Ang katawan ni Yeming naman ay nagyelo na. Zhao Nhi, Xiao Qiang. Ilayo mo ang iyong amo. Agad. Mas malayo. Mas mabuti. Lan Nhi. Hindi pwede. Bilisan mo. Gumalaw ka. Hindi maaari. Masusunod ang utos. Hindi rin mapigilan ni Xiao Qiang ang pag-iyak. Hanggang dito na lang. Si Sulan ay nakakulong na ng Purgatory Seal. Nagsimulang pumalibot sa kanya ang yin chi. Hinihigop papasok sa walang katapusang lilang buhawi. Ang may hawak ng seal ay nagsimula ng mag-seal. Si Xiao Qiang, sa sandaling ito, ay bumilis at tumakas. Nagulat si Jiang Taishan nang makitang nakatakas na si Yeming sa malayo. Ang limitless purgatory seal, isang beses lang magagamit. Tapos hindi pa rin siya nahuli. Hindi ko inaasahan. Napakalaki pala ng swerte niya. Crown Prince. Ang paggawa nito, ang mga kahihinatnan ay mahuhulaan na. Lumipas ang oras. Lumipat ang eksena sa isang kuweba. Nagparikit ng apoy si Xiao Qiang. Tumutulong na tunawin ang yelo sa paligid ng katawan ni Yeming. Sa sandaling ito, ang yelo ay dahan-daang nagkakabitak. Ang yelo sa braso ni Yeming ay natunaw na. Pagkalabas pa lang ni Yeming, walang tigil niyang tinawag ang pangalan ni Sulan. Master, si Sulan, patay na. Ang sinabi ni Beiming ay parang kidlat na tumama kay Yeming. Patay, patay na. Kalokohan. Hindi siya patay. Ang bagay na nagtaboy sa yin chi. Tumulong kay Master na makatakas, pati ang katawan ay naging isang blok ng yelo, iyon ay dahil sa flawless divine pearl ni Sulan. Pagkatapos marating ng flawless sacred body ang divine body, kusang mabubuo ang flawless divine pearl. Kung ang flawless divine pearl ay umalis sa katawan sa loob ng isang oras, ang katawan ay mamamatay. Ang kaluluwa ay mawawala, at saka, kapag ibinaba na ang limitless purgatory seal, tiyak na kailangang may isang taong mahihila papasok doon. Pinili ni Sulan na magsakripisyo para kay Master. Lintek, kung alam mo pala iyon, bakit hindi mo siya pinigilan? Bakit hindi mo hinayaang iligtas siya ni Xiao Qiang? Ang pangunahing prioridad ni Beiming ay ang kaligtasan ni Master. At saka, si Sulan ay isang oras na lamang mabubuhay. Kung ipapalit ito sa buhay ni Master, hindi iyon masamang pagpipilian. Master, ang sitwasyon noon, kung hindi tayo tumakas, kamatayan lamang ang natitirang daan. Wala na tayong ibang pagpipilian. Alam din iyon ni Binibining Sulan kaya ipinagkatiwala niya sa inyo ang flawless divine pearl. Kahit ang babae ko, hindi ko maprotektahan. Ano pang silbi ng flawless divine pearl sa akin? Ano pang silbi ng pagpapraktis ko ng martial arts? Ano pang silbi ng pag-cultivate ng Dao? Emperor Sword, absolutong lakas, divine body, bloodline, dragon body, array formation, chi spirit, Hongmeng spirit chi. Sa huli, hindi ko pa rin nabago ang sitwasyon. Hinawakan ni Yeming ang kanyang dibdib. Sinubukan ko ang lahat, hinarap ang hindi mabilang na panganib, para lamang mapanatili siya sa aking tabi.
Ngayon, ano ang resulta? Hindi ko pa rin nagawa. Kung gayon, ano pang kahulugan ng landas na tinatahak ko? Ang landas ng mahirap na pagsasanay, ngayon. Para saan? Patay na. Ang Dao Heart ni Master ay bumabagsak. Ang kanyang kalooban ay nanghihina. Tinatanggihan ang sarili. Master, hindi ka maaaring sumuko. Master, kailangan mong bumangon. Magpasya kang ipaghiganti si Binibining Sulan. Master, magtiis ka lang muna sandali. Basta't buhay ka pa, palakasin mo ang iyong sarili. Saka ka makakapaghiganti. At saka, si Sulan ay posibleng buhay pa. Buhay pa. Nang marinig ito ni Yeming, bumalik agad ang kanyang diwa. Kung sa normal na estado. Pagkatapos umalis ng Divine Pearl. Sa loob ng 1 oras, ang katawan ay mamamatay. Ngunit, minsan, sa loob ng Limitless Purgatory Seal, ang taong nakakulong sa Limitless Purgatory ay magdurusa magpakailanman. At ang pagsasabing magpakailanman ay hindi kalabisan. Dahil ang oras sa loob ng Limitless Purgatory ay nakapirmi. Dahil nakapirmi ang oras, kaya ang mga tao sa loob ay kailangang magdusa ng walang katapusang paghihirap. Maaari ring sabihin, kung nasa Limitless Purgatory, posibleng hindi pa patay si Sulan. Ha, hindi pa patay. Kung gayon, ibig sabihin, may iligtas ko siya. Kahit paano, ang Limitless Purgatory ay isang mapanganib na lugar sa sansinukob. Tanging kapag sapat na ang lakas ni Master sa may iligtas si Sulan. Ngunit, ang bagay na ito ay napakahirap talaga. Kailangan ni Master ng lakas para sirain ang isang Great World. Paano masisira ang isang Great World? Hindi alam ni Beiming. Dahil kahit si Tong Tian Laozu noon ay walang sapat na lakas para sirain ang isang Great World. Gustong iligtas ni Master si Sulan, ang unang bagay ay malampasan si Tong Tian Laozu. Si Tong Tian Laozu ay isang sinaunang makapangyarihang nilalang. Ang paglampas sa kanya ay napakahirap. Niyakap ni Yeming ang kanyang mukha. Nadismaya. Ngunit, gaano man kahirap. Basta't mayroon pang kahit isang hibla ng pag-asa, tiyak na gagawin ko ito. Master, magpagaling ka muna. Kailangan kong mag-cultivate, para malampasan si Jiang Taishan. Sirain ang Great World. Kahit gaano pa kahirap ang daan. Dapat mamatay si Kuang Nin. Pagkatapos, bumalik si Yeming sa Hidden Sword Manor gamit ang transmission array na iniwan niya dati. Sa sandaling ito, ginagamit ni Yeming ang espada para patalsikin ang mga anino. Ngunit inatake siya ng isang anino mula sa likuran. Lumingon si Yeming. Iwinasiwas ang espada. Hiniwa ito. Pagkatapos ay nagpatuloy sumulong. Nagpakawala ng sunod-sunod na atake ng espada na kasing bilis ng kidlat. Ang bilis ni Master ay palakas ng palakas. Ang kanyang footwork ay paliksi ng paliksi rin. Sa bawat pagkaubos niya ng spiritual energy at pisikal na lakas, ang Flawless Divine Pearl ay lilinisin ang kanyang katawan. Ipapakita ang kanyang potensyal. Ang Flawless Divine Pearl, kasama ang Divine Body Scripture ni Master, dagdag pa ang walang katapusang lakas sa pakikipaglaban. Ang realm ni Master ay tumataas din ng dahan-dahan. Ang Grand Martial Master Realm ay nahahati sa 4 na yugto. Intent arrives. Body arrives, body present. Intent first, body present. No intent, no intent. Self-present. Ito ay isang proseso ng unti-unting pag-aalaga sa Martial Dao Will. Karaniwan. Pagkatapos marating ang no intent, self-present, magkokondense ang pagpipino ng Martial Dao. Mauunawaan ang lahat ng natutunan sa buong buhay. At mula roon ay magiging isang henerasyon ng Martial Ancestor na may sariling Martial Dao Thought at Martial Dao Will. Pagkatapos ng maraming araw ng tuloy-tuloy na pakikipaglaban, kasama pa ang tulong ng Flawless Divine Pearl. Ngayon, si Master ay narating na ang 2 yugto ng Martial Master, body present. No intent. Sa sandaling ito, ang mga anino kanina ay nagsama-sama. Naging isang aninong hawak ang espada. Sumugod si Yeming. Sumisigaw. Patayin. Naglaban ang dalawa ng walang tigil. Sunod-sunod na tunog ng keng-keng ang maririnig. Daan-daang mga galaw ang pinakawalan. Ngunit hindi pa rin mapagpasyahan ang panalo o talo. Sa sandaling ito, tumalon si Yeming. Hawak ng 2 kamay ang espada. Bumagsak ito pababa. Ang espada sa kamay ng anino ay nagkabitak-bitak. Pagkatapos ay hiniwa siya ni Yeming sa 2. Puno rin ng mga sugat ang katawan ni Yeming. Binitbit niya ang espada. Nagpatuloy sa paglalakad. 3 araw, 5 araw, 9 na araw.
15 araw. Isang buwan. Hindi huminto si Yeming kahit isang hakbang. Nababaliw niyang inilabas ang kanyang galit at kalungkutan. Nalunod siya sa walang tigil na mga labanan. Ang kanyang realm ay mabilis na tumaas. Napakabilis niyang narating ang ika-4 na yugto ng Grand Martial Master. Basta't gusto niya, maaari siyang mag-breakthrough sa Martial Ancestor anumang oras. Ngunit hindi niya namalayan ang lahat ng ito. Patuloy pa rin siyang nalulunod sa walang tigil na mga labanan. Sa sandaling ito, nakatayo na si Yeming sa harap ng tarangkahan. Beiming, ang aking kasalukuyang realm. Kumusta na? Tulad ng ibang mga realms. Pagkatapos ng Grand Martial Master Perfection, maaaring magpatuloy sa pag-angat. Pagkatapos marating ang ika-4 na yugto, no intent, self-present, maaaring umangat sa 3 yugto ng sublimation. Nahahati ito sa self-present, invincible, form-present, formless, all dharmas are formless. Si Master ngayon ay narating na ang ika-6 na yugto, form-present. Formless, kaunti na lang. Magbe-breakthrough na siya sa all dharmas are formless. Sa labanan, nararamdaman ko ang flawless divine pearl ni Lan NHI na gumagana sa loob ng aking katawan. Kung wala ito, hindi ako makakaangat ng ganito kabilis. Ngunit, ngayon, si Lan NHI ay nasa limitless purgatory pa rin. Nagdurusa. Ang pamumuhay ng may sugat ay hindi makakalutas ng anumang problema. Kahit gaano pa kalungkot, kailangan pa ring tumingin sa hinaharap ni Master. Tama, kahit isang hibla lang ng pag-asa. Kailangan kong magpatuloy, hanggang sa makatayo ako sa harap ni Lan NHI. Sa sandaling ito, lumakad si Yeming patungo sa lugar kung saan may isang espadang nagliliwanag. Ito ay isa sa 4 na divine sword sa Hidden Sword Manor Zhu Shen Sword. Ang killing intent, napakakapal. Interesante. Tingnan natin kung ano ang pagkakaiba ng Zhu Shen Sword na ito kumpara sa Zhu Antian Sword. Pagkahawak pa lang ni Yeming sa espada, agad na lumipad palabas ang mga kaluluwa mula rito. Pumalibot, nararamdaman ko, ang espadang ito ay umiral na sa loob ng 10,000 taon. Libu-libong taon na ang nakalipas. Hindi mabilang na mga Diyos, bayani, demonic beasts, at ordinaryong tao ang namatay sa talam ng espadang ito. Bawat isang namatay ay nag-iwan ng isang hibla ng pagkapit, bumabalot sa katawan ng espada. Sa paglipas ng panahon, ang pagkapit kasama ang killing intent ay palakas ng palakas. Naging ganito kitakat na enerhiya. Ang aking talento, ang aking sword skills, lahat ay karapat-dapat na maging amo mo. Hindi ka pa ba susuko? Sa sandaling ito, tumigil na ang espada. Pinagmasdan ito ni Yeming sa kanyang kamay. Iwinasiwas niya ito. Sinubukang humiwa. Isang slash. 3 sunod-sunod na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Isang hiwa lang. May ganito ng kalakas na puwersa. Kahit ang aking katawan ay muntik ng masugatan ng internal killing intent at masira ang mga meridian. Masamang espada. Napakapanganib pa rin ito. Sa loob ng divine sword na ito, mayroon bang artifact spirit? Hindi. Dahil sa pagiging pinigilan ng pagkapit at killing intent sa loob ng maraming taon, ang artifact spirit ay matagal nang naging isa sa espadang ito. Hindi na mapaghihiwalay. Ang ganitong divine artifact, tunay ngang nakakatakot. Sa loob nito ay nakatago ang God-slaying sword array at God annihilation sword art. Gamit ang aking kasalukuyang array formation at sword techniques. Pinakamarami. Sa loob ng 3 araw. Maaari ko nang ma-master ito. Ngayon, magsanay na tayo ng espada. 3 araw pagkatapos, na-master ko na ang God annihilation sword art. Kumpara sa Emperor sword, kahit ang killing nature. Ang God annihilation sword ay mas mataas pa rin ng isang antas kaysa sa Emperor sword. Kung pag-uusapan ng lakas, mas malakas din ito ng hindi hamak kaysa sa Emperor sword. Ngunit ang Emperor sword ay nangangailangan pa rin ng mataas na realm para mailabas ang lakas nito. Sa kasalukuyan, nasa simula pa lang ako. Samantalang ang God annihilation sword. Hanggang ngayon, bihasa na ako sa hinaharap kung madadagdagan pa ng ilang level. Kahit hindi mapantayan ang killing nature, ang lakas ay tiyak na mas malakas pa. Ang God annihilation sword, pansamantala. Iiwan ko muna rito. Ngayon, hindi ko ito maaaring dalhin. Iwasang maalarma ang Hidden Sword Manor. Bago umalis, kailangang mag-set up pa ng isang transmission array. Para kapag kailangan, makukuha ko pa ulit. Lumipas ang oras.
Natapos nang iset up ni Yeming ang array formation. Sa sandaling ito, may kung anong bagay ang humahagibis sa hangin. Papalapit sa likuran ni Yeming. Ang protective talisman ang nagligtas kay Yeming. HMPH. Gusto ko ngang makita kung ilan pang protective talismans ang mayroon ka. Si Xiao Qiang, mula sa dibdib ni Yeming, ay lumipad palabas. Ginamit ang palad para salubungin ang atake nito. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Hindi pwede. Labanan. Takbo na lang. Mabilis na tumalon si Yeming sa ulo ni Xiao Qiang. Pagkatapos ay mabilis na lumipad palayo. Ang espasyo sa malapit ay dahan-daang napupunit. Sinadyang Taisiyang kasama ang tatlo pang iba ay lumabas. Kamahalan. Ang batang iyon ay masyadong tuso. Balak ko pa sanang atakihin siya habang hindi siya nakahanda. Hindi ko inaasahan. Mayroon pa pala siyang protective talisman sa katawan. Ang inyong lingkod ay natatakot na may dala siyang God-slaying martial tool. Kaya hindi ako nang ahas lumapit. Ang turo ng Yin-Yang, napakalalim. Ang pagkakaroon niya ng life-saving item ay natural lamang. Ngunit tiyak na hindi marami ang kanyang divine talismans. Maaga o huli, mauubos din iyon. Ang batang iyon ay isang array formation expert. Kung hindi dahil sa pagkakataong ito na naramdaman ko ang kanyang aura sa transmission array. Hindi ko siya mahahanap. Sa hinaharap, natatakot akong mahirap nang magkaroon ng pagkakataon. HMPH. Kung hindi lang dahil sa kritikal na sitwasyon ng digmaan. At ang ibang mga martial gods ay hindi makakilos, gaano man karami ang kanyang protective talismans. Patay pa rin siya. Ngayon, bumalik na tayo sa frontline. Lumipat ang eksena kung saan tumatakas sina Yeming at Xiao Qiang, lintik. Kailangan ko na namang gumamit ng protective talisman. Yung martial god na iyon, tiyak na may masamang balak dati. Masyadong malaki ang agwat ng realm. Hindi ko maramdaman ang kanyang killing intent. Kung napansin na niya ako, napakahirap ng mag-ingat. Master, pansamantalang bumalik muna tayo sa kampo ng Vermilion Bird Army. Gamitin ang pagkatao ni Ji Wagao. Ang pagkatao ni Ji Wagao, magagamit pa ba? Hindi ba't ang pagkataong iyon ay pinatay na ng Wuyang Kingdom? Sabi ni Beiming, natatandaan mo ba si Ji Tianpeng? May paraan siya para makaiwas sa parusa. Maaari rin nating gawin tulad niya. Pagkalipas ng 7 araw, sa Wuyang Kingdom, ang mga sundalo ay nagliligpit ng mga bangkay sa nagkalat na larangan ng digmaan. Bumaba kayo sa piitan. Tingnan nyo kung may mga kapatid na nasugatan. Mahal na general, pakawalan nyo ako. Pinatay ko lang naman ang ilang daang ordinaryong mamamayan. Sa anong dahilan nyo ako ikukulong? Pakawalan nyo ako. HMPH. Isang grupo ng mga basura. Pagbalik ko, sisindihan ko kayo. Para hindi na kayo muling magyabang pa. Biglang napansin niya ang isang tao sa loob ng isang selda. Siya ay, bilisan nyo. Ilabas nyo siya. Kayo po, ang maalamat na pinuno ng Giant Spirit Soldiers. Si General Ji Wagao. Kayo po ang dating nagwasak ng pader ng lungsod ng Wuyang Kingdom. Nagtamo ng hindi mabilang na karangalan. Sabi nila, pagkatapos noon, pinatay kayo ng hari ng Wuyang Kingdom. Hindi ko inaasahan. Nakakulong pala kayo rito sa piitan. Bilisan nyo. Ilabas nyo siya.